bangag, partok bangag. Magandang araw, Banateros. Kamusta ang buhay-buhay? It's Sunday. Today is Sunday. Happy Sunday everyone. How are you? Kamusta ang buhay-buhay? Panibagong araw. Panibagong kwentuhan na naman with yours truly, Boss D. At pasasakatin na naman natin ang mga ulo. At ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga, walang utak, mga tululaway at mga panis na laway na mga kongresista. Mga gunggong, utak buho, utak galunggong, utak gunggong, mga baugang matres, mga baugang utak, mga kupal, animal, buwisit pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot pala mo ng sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, mag adik, puser, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong sa balileng sa gobyerno, mga mang-uumit, mambubudol, sinungaling, magnanakaw, mandurukot, lahat ng mga maligno, mukhang impakto, masasamang espiritu, mga kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas. Kamusta naman? Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nagpapakulay dito sa channel natin na mabuhay kayo. Sana mabuhay kayo ng mahaba, mas mahaba pa kaysa sa buhay ni Moises. Oh, alam niyo ba si Moises, ang tanda nung 400 years old yata yun? Hindi, pag-uusapan natin yan, yung sinasabi ko dyan sa title ko, na yung impeachment na cover yan. Oh, sige, gusto niyo ba mag-topic na tayo? Oh, lagay dyan, taas ang kamay nung gusto mag-topic na tayo. Oh, pero kung ayaw nyo mag-topic tayo, magpakulay na lang kayo magpakulay dyan. Basahin ko lahat ng mga comment nyo. Kailan ang Vox Populi nyo kung Lito Banayon? Ako, malupit yung Vox Populi namin na yun ng Lito Banayon. Ang dami niyang nilabas doon ng mga hindi niya pa nilalabas sa buong buhay niya. Nailabas niya na lahat ng ilalabas niya pero yun hindi pa. Ngayon pa lang, kaya abangan niyo yan. Next Saturday yan. Saturday, Webes, ganun. Ha? Oh, ayan na nga, California hindi magpapatalo. Nako, ewan ko lang kung mga taga-California, mga ano yan eh. Mga parang medyo, ano rin yata, parang medyo, intindihin na lang natin kung medyo naghihirap din yung kanilang, ano, yung kanilang buhay. Oo, pabayaan nyo na kung medyo talagang gipit din ng mga tao, ganun. O, wag nyo na masyadong, ano, wag nyo na masyadong pinipilit. Topic tayo. O, 40 minutes na. Sige, mag-topic na tayo, ha. Happy Sunday, Banateros. Batian pa lang, 40 minutes na. Sige na, mag-topic na tayo. Ayan. Tapusin na natin itong kantanto ni Marcos. Oh, yung Marcos Buang. Ayan. Magandang araw, mga Banateros. Nandito na naman si Boss Dada, ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Oh, nandito na naman tayo, magkukwentuhan na naman tayo, magdi-discuss na naman tayo ng mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. At para maraming mamatay ng mga galit sa mga Duterte. Oh, kailangan ninyong i-share itong video na to. Pag di nyo sinare to, magagaya kayo dun sa taga-Japan na niloko ng Shota. Oh, ano ba yung sinasabi ko kanina? Oh, matindi kasi meron kasi akong nabalitaan. Oh, may nabalitaan lang tayo, mga bossing. Yung nabalitaan natin, itong impeachment na ito, wala naman kasi talagang patutunguhan ito. Wala. Kahit saan mo dalhin, walang patutunguhan talaga itong impeachment na to. First off, tinan mo, hindi na nila siniseryoso eh. Bobo yung mga congressman na yan. Tinan mo, yung mga congressman, ang yayabang nila, hindi ba? Ang yayabang nila sa mga hearing nila, putsang ina. Kumakaanong sila, anong pangalan mo? Dali lang, maliit kasi yung nandiyan sa screen ko dito sa may malaki. Si Awesome Life Experience. Salamat sa iyo dyan sa may Perth, Australia. Ikaw lang ang nagmumura na nakaka-good vibes. Oo naman, yung pagmumura naman natin nakakatawa. Iba naman kasi yung nagmumura lang tapos binababoy mo lang ng tao. Hindi tayo ganun. Oo, parang ako yung tsuhin mo, yung lolo mo na pag nagkwento. Mahilig mamura, pero expression lang yan. Oh, pero pag minura ko na si Bongbong, totoong mura na yun, hindi na expression yun. Ano na yun? Freedom of expression na yun. Oh, ayun na nga mga bossing. Yung mga congressman na yan, mga tanga yan. Oh, yung mga congressman na yan.
Ang yayabang niyan sa kanilang mga hearing. Ang yayabang ng mga yan sa kanilang mga in aid of re-election, in aid of legislation. Pagka ano yan, di ba, magtatanong yan. Oh, answer, yes or no. Ganun lang yan. Di ba? Kahit si Pangulong Duterte, sinabihan nila ng answer by yes or no. Ulul. Sabi ni Pangulong Duterte, gago ka ba? Tangina mo, Diyos ka. Ito ang sasagot sa iyo ng yes or no. Answer only by yes or no. Ganun sila, di ba? Tapos, hindi ka pwede magtanong, hindi ka pwede mag-object. Basta kung ano yung klase ng tanong sila. Basta ganun sila kabalahura, ganun sila katarantado, ganun sila kalala. Ang yayabang ng mga yan. Tapos pag nagpresko ng mga yan, putang ina, akala mo lilinis. Akala mo umiinom ng safeguard ang mga hayop na yan. O so, feeling nilang galing-galing nila, di ba? No, eto nakakatawa. Pagdating ng impeachment court, gano'n ba sila kaseryoso talaga? Gano'n sila sa kaseryoso at gano'n sila sigurado na mai-impeach nila si Sara. Even this congressman, mga bossing, alam nila na hindi nila mai-impeach si Sara. Even this congressman, ayaw nila na on live TV, mapahiya sila at magmukha silang mga tanga kasi wala naman silang mga ebidensya talaga eh. Wala. So ang gagawin nila, nakaupo lang sila doon. Panis na mga laway nila. Si Luis Ro nga, putsang ina, nagpapalobo na ng laway eh. Pag nakaupo na ganun, nagpapalobo na ng laway. Alam niyo ba yung laway ni Luis Ro, pwede mong gamiting mighty band. Oo. Pag kinuha mo yung laway ni Luis Ro dito, gagaling lahat ng sakit mo. Sakit ng kasukasuan, sakit mo sa may beke ka, may pigsa ka, pag pinahid mo yung laway niya. Tsaka kung halimbawa yung swelas ng sapatos mo, humihiwalay na. Pag nilagyan mo ng laway ni Luis Ro, hindi dikit yun. So, ganun yan, mga bossing. Chel Jokno, magaling daw yan. Si Leila de Lima, magaling daw yan. Si Luis Ro, abogado, magaling daw yan. Sabi ko, ang ganda ng pangalan ni Luis Ro, Beatrix eh. Pangalan ng mga mababait na tao yun, Beatrix. Putang ina niyan, tapos pagtingin mo yung mukha ganun. Gago lang. Ang pangit. Ang ina niyan, pangalan ang ganda pero yung mukha ang pangit at yung ugali ang sama pa. Oh, sino pa? Si Ridon. Si Ridon, ano yan? Abogado rin yan. Pero hindi ko alam kung may dalawang klase kasi na abogado. May abogadong bobo tsaka may abogadong magaling. Si Ridon, pinsan ni Gadon yan. Pareho silang bobo. O ngayon, yung mga yan, tinan mo, asan sila? O, asan sila? Pupunta sila sa mic kapag magsasalita lang sila. Kapag magbibigay sila, magdi-deliver sila ng kanilang, ang tawag diba nila yan? Initial speech, ganun. Oo, yung ano nila yung kanilang argumento, ilalabas nila. Pero, syempre sila ang nakakaalam ng kaso eh. Sila ang nag-hearing nun dyan sa Committee on Justice, sa Quadcom, sa kung ano-ano ang com. Diba? Comdom, ganun. O, sila ang nag-hearing niyan doon eh. So, dapat alam nila yung kaso. Sila yung mahilig mag-akusa sa mainstream media. Dapat, kabisado nila yung kaso. Diba? Pero, putang ina niyan, wala silang alam sa kaso. Bakit? Inasa nila eh. Yung impeachment proceeding, yung pagpipresenta ng mga ebidensya, pagpipresenta ng mga witness, pag-cross-examine o kung ano-anong ginagawa, inasa nila sa mga private prosecutor, sa mga hindi naman mga congressman na mga si Kapunan na may Alzheimer's na yata. 'Di ba? Kung talagang magaling sila at kung talagang alam nila na yung certainty of conviction napakataas at kung alam nila na talagang solid ang kanilang ebidensya, hindi nila yan ipapahawak sa kung kani-kanino. It's your time to shine. History yan ng Pilipinas. Magiging history ng Pilipinas yan, ha? Kung ako yung pupunta doon, tapos ako yung mismong magpipresenta ng ebidensya, kung alam ko na malakas, ako mismo pupunta ron, mag-uunahan yung mga gagong yan. Oo, kasi sisikat sila dyan eh. Ang pinakasikat na politiko sa Pilipinas, si Inday Sara. So kapag si Inday Sara, na-convict mo. Kapag si Inday Sara, napatunayan mo talaga na magnanakaw siya, hindi ba? Baka patay ka na. Sikat ka pa rin. Di ba? O pero bakit si Beatrix na mukhang tarsier? Si Beatrix, bakit hindi siya ang nagpipresenta noong mga ebidensya? Ba't hindi siya nagpipresenta? Hindi siya tumatayo doon para magpresenta ng testigo? Bakit si De Lima hindi? Bakit si Jokno? Akala ko bang galing? Sabi nila, ang galing ni Jokno. Ang galing ni Jokno. Bakit hindi siya? Oh. Bakit hindi si De Lima? Bakit hindi si Zamora? Bakit hindi si Defensor? Oh, bakit hindi si Ridon? Kasi bobo sila. Tanga sila at alam nila mapapahiya sila kapag sila ang nandoon. Imagine mo, congressman ka. Tapos Narvasa Bagets. Tapos yung isa, anong apelyido nun, yung pogi, yung may nunal dito na abogado matalino.
Oo, tapos yun, ipapahiya sila. Tapos si Season, normal na abogado lang. Lalamunin sila, congressman sila. Ma-expose na mga tanga sila and at the same time, ma-expose, binluan, yes. Ma-expose na wala sila talagang mga alam. O, kaya nandoon lang sila. O, napapalaki sila ng mga betlog, yung mga almoranas nila, hinihimas-himas nila, yung mga hadhad nila sa singit, kinakamot nila pa simple. O, si Ridon, pag nangulangot daw yun, 3 daliri. Ganun, tas iniikot. Putang ina niya. Pag lumabas daw ang kulangot ni Ridon, parang cotton candy. Sa laki ng butas ng ilong niya. Oh, tapos si Jokno siguro. Si Jokno, baka pag nagtinga daw si Jokno, puta, 1 kilong manok ang nakukuha eh. Sa laki ng mga bubutas ng mga ano. Sa laki ng mga butas ng mga ngipin yan eh. Oo, I mean, di ba, mga bossing, nakaupo lang sila doon, nakatunganga sila doon, ilang oras? 8 oras? 8 oras silang nakatunganga doon. Imbis na sana, yung 8 oras na ginugugol nila doon, gumagawa sila ng batas. Puta, ina niya, may gera na naman sa ibang bansa. Bagyo na naman, putragis yan. Yung ating mga palay, mga bossing, masisira na naman yan ng bagyo. Yung mga agricultural products natin, masisira na naman yan. Imbes na sana, yung 8 oras nila, sa ilang araw na yan, na kanilang iuupo dyan, pinagsisilbihan nila yung mga constituents nila. Yung mga distrito nila, yung mga marginalized sector na kanilang nirerepresenta. Katulad yan, sabi ko nga sa inyo, si Rog Garcia, sa pangalan? Rog Garcia ba yon? Basta yung ng One Rider Party List. Putsang ina, ilang araw na siyang nakaupo dyan. Oh, ilang araw na siya nakaupo dyan. Balita ko, ang lakas daw kumain ng niyan, ang lakas daw kumain ng mani niyan. Sinasaksak na yung mga rider. Pinapatay na yung mga rider, mga bossing. Tapos siya, representative ng rider, nandoon sa impeachment, nakanganga doon, nakatanga. Hindi mo alam kung nagsasalsal ng palihim ang putang ina. Oo, nandoon nakatanga. 8 oras. Ilang araw na yung hearing na yan. O, 2 linggo na yung hearing na yan. 6 na araw na. 6 na araw na silang hindi nakakapagtrabaho. Putsang inang niya, mas may silbi pa sila sa kubeta kaysa dun sa mga trabaho nila. Ba't may silbi sila sa kubeta? Kasi yung kubeta, putsang ina, salo ng ihit, mga ebak ng mga yan. Kain pa ng kain ng libre yung mga yan dyan sa senadong mga hayop na yan. Ang main na trabaho ng isang congressman, magbalangkas ng batas. Ang daming problema ng Pilipinas, makakatulong sana yung mga utak nilang kalahati lang. Pag pinagdikit-dikit mo kasi yung utak ng mga nandiyan dyan sa impeachment, yung mga congressman dyan, makakabuo ng isang utak eh. Oo, putsang ina nyo, 1/4 lang ang mga utak ng mga yan, 1/8 lang yata eh. Mga walang hiyayang mga yan eh. Oh, nasasayang yun. Imbis na sana ginagamit nila yung mga utak na yan ng mga kakampiranggot para sana makatulong sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, tag-ulan na naman, may El Nino na naman, may gera na naman, mahal ng gasolina, mahal putang ina yung kuryente natin. Grabe, alam mo, nag-away kami nanay ko. Nag-away kami nanay ko dahil sa kuryente kasi tatatlo sila sa bahay, ang ang bill nila sa kuryente 8,000, galit na galit ako. Sabi ko, inuulam nyo ba yung kuryente? Nagpapadala naman ako ng allowance nyo pang ulam ah. Anong ginagawa nyo sa kuryente? Nilulunok nyo yan? Daway, sabi ng nanay ko, magagawa ko, hindi na nga kami. Putsang inang yan, yung ventilador nga namin, kinakamay na namin eh. Ginagano para na daw silang pusa, ginagano na daw nila yung hélice ng ventilador para lang umikot eh. Kahit daw mainit eh. Sabi ko, tingnan mo, minsan, alam mo yung sobrang mahal ng kuryente ngayon, mga bossing, naging praning ako eh. Naging praning ako, sabi ko, tatatlo kayo sa bahay, paano naging 8,000 yan? O so umuwi ako, tapos nag-imbestiga ako. Pinatay ko yung main switch namin, pinatay ko, tapos tiningnan ko, para akong addict. Gabing-gabi, pina-flashlight ko na ganyan. Utang ina yan. Kasi tinitingnan ko kung umiikot. Kasi kapag pinatay mo daw yung main switch, tapos umiikot yung kontador, ibig sabihin may nagnanakaw ng kuryente. Oh, so para akong tanga oh. Sinita pa ako ng kapitbahay namin. Huy, anong nagawa mo dyan? Si Boss Dada to, tinitingnan ko yung kontador. Tanginin yan, ba't gabi mo tinitingnan? Liwaliwanag kanina, hindi mo kanina tiningnan yan. Sabi ko, pakialam mo ba? Kontador naman namin to ah. Akala pa sa yata nagnanakaw ko ng kuryente kasi pinatay ko yung tinitingnan ko. Pinatay ko yung switch, hindi umaandar eh. Ibig sabihin, consumption talaga nila yun. Walang kapitbahay na naka-jumper sa amin. Oh, putang ina, sabi ko 8,000, paano nangyari yun? So, ayun yung ibig ko sabihin na dapat itong mga hayop na congressman, mga senador na ito, pinoproblema yung kung paano mapapagaan. Ako may pambayad ako ng kuryente, pero imagine, nasasaktan ako kapag hindi nga ako nasaktan ng jowa ko eh. Hindi nga ako sinaktan ng mga ex ko. Pero sa tuwing inaabot ng nanay ko yung kusobre ng Meralco, putang ina, ang sakit-sakit ng puso ko. Oh, grabe, ang mahal. Oh, dahil sa mga hidden charges at kung ano-ano pa. Tsaka nagmahal talaga ngayon dahil nga may gera diyan sa Hindi naman tayo self-sufficient, may gera diyan sa Middle East. Ang mahal. So, para sana makagawa sila ng paraan para kahit papaano mabawasan yung problema ng bayang Pilipinas. Putang ina, nandiyan sila sa impeachment. Lahat sila sinasayang nila yung oras nila, mga hayop sila.
Oh, ito pa isa mga bossing. Ilang araw yung impeachment na yan? Aabot yata yan hanggang Pasko. Sabi nila, baka umabot yung impeachment na yan hanggang Pasko. Meron pa ba tayong Blue Ribbon Committee hearing? Po, tangina niyan. Uulan na naman na malalakas. Mag-uulan na naman na malakas. May panibago na naman mga dilubyong ihahatid sa atin yung mga puta pagnanakaw ng mga hayop na yan sa flood control. 2023, 24, 25, 26 hanggang 2027 putang ina ninanakawan tayo ng mga yan. Dapat etong si Erwin Tulfo dahil siya naman ang Blue Ribbon Committee Chairman, dapat nag-aano siya, tawag dito, nag-iimbestiga na siya sa Blue Ribbon Committee. Yan ang talagang dapat inimbestiga kasi yun talaga nakaw yun eh. Nakaw yun mismo si Bongbong Marcos nagsona siya, sabi niya mahiya naman kayo. Ibig sabihin, even Bongbong Marcos is accepting na may pagnanakaw talaga sa kanyang administrasyon. Anak ng tinapay yan. Oh, may pagnanakaw sa kanyang administrasyon, siya mismo ang umamin nun. Ha? Siya mismo umamin. Oh, tapos, kita mo, aabot to hanggang ano. Dapat yun ang iniimbestigahan ni Erwin Tulfo, putang ina ka. Sinabi na nga nung amo mo na mahiya naman kayo, tapos hindi ka nahihiya, hindi ka dahil dito sa impeachment na ito, yung mga importanteng hearings, wala na. Monday, Tuesday, Wednesday, ang kanilang impeachment. May Huwebes at Biyernes, hindi nag-hearing ng mga committee itong mga putang inang senador na ito. Pati itong mga hayop na mga pati itong mga hayop na mga kongresista na ito, hindi rin sila hindi rin sila mga bossing nag-hearing. So, ayun ang malaking problema natin, yung flood control scandal, hindi na yan madidiscuss. So, yun napagtatakpan na yan. Napagtatakpan, tumataba na nga si Bongbong Marcos dahil hindi na napag-uusapan yung flood control scandal. Natatandaan nyo, nung makaraan si Bongbong Marcos parang papanaw na. Nakita nyo yung itsura ni Bongbong Marcos, parang putang na, dalawang bulati na lang ang pipirma, susunod na kay Mima Alicia. Pero nakita nyo ngayon, ang taba na naman ni Bongbong. Ang taba na naman, ang sigla na naman ng tarantado. Bakit? Kasi hindi na naman siya napag-uusapan. Yung flood control mess, hindi na pag-uusapan. Nagtagumpay si Tito Soto, si Lacson at saka si Erwin Tulfo na mapagtakpan yung flood control scandal. Kaya ang gusto nilang mangyari, impeachment. O, ganun. O, impeachment. O, ano pa ang pinagtatakpan ng impeachment aside from yung flood control scandal? Budget ng 2027, mga bossing. Hindi nyo alam to. Oo, pero yung budget ng 2027, imagine mo aabot ito hanggang Pasko, di ba? O, pag umabot ito hanggang Pasko, Lunes hanggang Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di na sila nagtatrabaho. Ha? O, ngayon, ito problema. Pinirmahan na ng Pangulong Manggagancho. Yung budget natin, 7 trillion na naman. 7+ trillion na naman yung budget natin sa 2027. Puta ina, yung budget ng 2026 na 7 trillion din. Hindi pa natin nararamdaman. Putsang ina, pinag-uusapan na naman nila yung 7 trillion na budget sa 2027. O, may mga proyekto ba't programa ngayon 2026? Wala. Bakit? Ang meron ngayon, impeachment. Gaano kalaki ang perang gagastusin nila sa impeachment? At least 2 billion. 2 billion ang gagastusin nila dito sa impeachment na ito na ang hinahabol 125 million. Dun sa 125 million, tila mo 50 million na lang yung kanilang hinahabol because according to COA, properly accounted naman yung pera na yan. Meron lang mga konti na kailangan nila ng mga additional information at additional documents para ma-write off yung natitirang ilang milyon. Ganun lang kaliit yung hinahabol. Tapos, ang laki-laki nung ginagastos dyan sa impeachment na yan. Ang masaklap, pinirmahan na yung trillion na budget. Pinirmahan na yan, no? So, kailangan balangkasin na ngayon. Yung mga congressman na babalangkas ng budget, nasa impeachment. Yung mga senador na babalangkas ng budget para sa 2027, nasa impeachment. Lahat buti sa Congress, kahit papaano, ang dami nilang tanga doon, di ba? 300 silang tanga. At least ilang tanga lang yun nandiyan sa Senado ngayon nanonood na impeachment. Pero ang dami mga tanga doon sa Congress. No? Hindi naman gagana yun kung wala yung mga yan. O yung senador, talagang pilay yung senador. Bakit? Lahat sila nakatutok dyan. Yung 3 nakakulong pa. Yung 2 nakakulong, yung isa nagtatago pa. So ang laki ng problema natin mga bossing. 7 trillion ang budget natin for 2027. Anong araw na ngayon? July na, August, September, October, November, December. Meron na lang silang 5 buwan para planuhin kung saan mapupunta yung 7 trillion na yun. Busy sila sa impeachment. Anong gagawin nila? Yung 7 trillion na yun, putang ina niyan, nanakawin nila yung paano. Gagawa na naman sila ng mga kung ano-anong tarantadong kung saan nila ilalagay yan, di ba? Tapos, ibibigay nila sa Senado, madalian na naman. Madalian na naman yan hanggang sa ipipressure sila. Siyempre, ang mga senador, busy sila sa impeachment. Tapos, paano nila ngayon i-scrutinize yung budget ng 2027 kung busy sila sa impeachment, yung mga congressman na wala sa impeachment, putang ina, nilalagay na nila yung mga pera sa 2027 doon sa mga maleta nila.
Lalagay nila yun, kasama na yung mga komisyon nila. Pagdating yan sa Senado, wala nang oras yung Senado para pag-aralan yun kasi nga, masyado silang busy dyan sa impeachment. Ano mangyayari sa budget ng 2027? Tandaan nyo tandaan nyo. Kailangang nakawin nila yung budget ng 2027. Kasi nga, 2028, putang ina, eleksyon na. Kailangan makakuha na sila ng sandamukal na pera para pagdating ng 2028 elections, meron silang pang tustos. Sa 2028 kasi, ang budget mo dyan, kalahati lang yung magagamit mo sa 2028. Dahil nga, Mayo, actually hindi nga kalahati. June, July, August, September, October, November, December. 7 months na lang na budget ang magagamit mo talaga dyan. Kasi yung unang tatlong buwan, January, February, March, April, May, unang 5 buwan, ano pa yan administrasyon na pera pa yan. So, ang pera ng susunod na administrasyon sa 2028, pang 7 buwan lang. So, itong 2027, sobrang importante nitong 2027. Dahil dyan nila kukunin lahat ng pera para sa pambili nila ng boto sa 2028. Pambayad sa Comelec, pambayad kay Kapitan, pambayad kay kay ganito, kay ganyan. Pambayad sa mga hayop na yan. Yun ang malaking problema natin. At tayo, nalilibang tayo sa impeachment, hindi natin naaasikaso yung flood control. Ito ang malaking problema yun. 2027 budget, nakawin nila yan para sa 2028 election. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Kaya, naku po, naisip nyo ba yan? Ako lang nakaisip niyan. Naisip nyo ba yan? Naisip nyo yung na yan, yung mga bagay-bagay na yan. Kung hindi nyo naisip yung mga bagay-bagay na yan, ayan na, ibinigay ko na sa inyo. Ibinigay ko na sa inyo yung hindi nyo alam, no? Di ba? Hindi nyo alam. Yung 2027 talaga, plano nilang itago yan. Plano nilang itago yan. Dahil sobrang busy nilang lahat, iano nila yan. Wait lang. Dyan lang kayo. Dyan lang kayo, wait lang. Ayun. So, ayun ngayon, mga bossing, yun na ngayon ang natin, yun ang problema natin. Kaya kailangan aabangan natin yan. With lahat ng ito, yung mga krimen na nakikita ninyo, yung mga nakikita ninyo na mga, kung ano-anong ginagawa nila ngayon, yung mga awayan ng mga senador. Ano yan? Kaya si Ping Lacson hindi humihinto ng pagbanat para laging may mapag-uusapan. Kaya hindi sila humihinto ng pagbanat kay Alan Peter Cayetano, para hindi sila huminto. Kapag masyado kang na-focus kasi doon, makakalimutan mo flood control at saka yung 2027 budget. Pustahan tayo kung naging pinaka-anomalyang budget ang 2024 at 2025. Yung 2027 budget, maniwala kayo, putang ina niyan, ubos yan. Ubos yan. Walang programa. Tandaan ninyo pagka-eleksyon. Pagka-eleksyon, walang projects. Bawal ang mga pagbibigay ng pera sa mga proyekto, bawal. Kasi parang lumalabas parang binibili mo na yung boto ng mga tao. So bawal yan. Lagi niyo tatandaan yan so yung 2027, lagay niyo sa isip ninyo, ano na yan, budget yan para sa 2028 talaga. Yung nanakawin nila dyan, ubos. Ubos yung 2027 para sa mga pansarili nilang kapakanan. Congressman, yung mga senador na yan, putyang ina na nakawin nila yan. Pati yung Malacanang lalo na yung Malacanang. Kailangan niya nang nakawin yung 2027 na yan. Hindi niya pwedeng nakawin yung 2028 kasi kalahati nun sa susunod na administrasyon na Kailangan niyang ubusin lahat ng kapangyarihan niya sa pagnanakaw. Lahat ng talino ni Bongbong sa pagnanakaw. At saka ni Romualdez, kailangan na nila to. Kasi nga, 2028, tatakas ng Pilipinas yung mga yan. Kailangan, siguro 10 eroplanong pera ang dala-dala nila para makapagtago sila sa batas o para hindi sila mahahabol ng susunod na administrasyon. Di ba? So yun mga bossing Yun. Magsisimula tayo ng video. Eto, reactionan natin etong video nitong ulol na ito. Mamaya na kaya yan. Hindi, sige, mabilisan lang. Natin tong video nitong ogag na ito. Tanginan yan. Si Kokey na napakayabang, napakagaling sa press con, pero hindi kayang tumayo sa podium, hindi kayang tumayo sa Senado, sa impeachment court para patunayan na meron talagang pagkakasala si Inday. Ang galing sa press con. Si Inday, ganito, si Inday, ganyan. Ang galing sa mga interview. Pero, bobo naman. Bakit? Kasi kung talagang magaling siya, at talagang sigurado siya na si Inday Sara ay mako-convict niya, siya mismo dapat ang nagpipresenta ng ebidensya. Siya mismo. Inasa niya doon kay Ligutan. Inasa kay Ligutan, kay Kapunan, at kung sino-sino pang mga abogado, inasa nila doon. Hindi, yung mga abogado na yun, normal naman na mga abogado yun, hindi naman sila yung mahilig mag-akusa sa social media. Itong mga gago na to ngayon, meron siyang mga sasabihin dito na conflicting sa kanyang unang mga pahayag na. Sige, sabi kasi, sayang aksayado lang sa oras yung impeachment. Ako naniniwala talaga ako, aksayado sa oras, bakit? Una, hindi mai-impeach si Inday Sara. Hindi nila kayang maabot yung 16 votes na threshold. Hindi nila kaya.
Hindi nila kaya. At habang bumababa yon mga bossing, yung votes to acquit, bumababa din. So kung mabilis ma-achieve yung votes to convict, mas mabilis na ma-achieve yung votes to acquit. Tandaan nyo yan. So malabo yun. They cannot and will not ever convict Inday Sara. Unang-una sa lahat, senador ako. Masyado akong sikat. Boboto ko sa impeachment ni Inday. E di nasira yung chances ko sa Visayas at Mindanao. Duterte, Visayas at Mindanao yan. Hindi mo kayang manalo bilang isang senador ng Luzon lang ang hawak mo. Kahit gaano karami ang boto ng Luzon, hindi yan mas dadami sa boto ng Visayas at Mindanao. At kapag inimpeach mo ang isang presidente o presidentiable na very popular hindi lang dito sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao, dahil si Pangulong Duterte, taga Cebu, Danao. O tapos, sabi niya, waray din siya. Si Inday Sara, taga Mindanao. At syempre, yung mga kamag-anak nila, nagkalat yan sa buong Visayas at Mindanao. And sikat na sikat talaga sila sa Visayas and Mindanao. Hindi naman siguro kayang magsalita ng Bisaya ng katulad ng pagsasalita ng Bisaya ni Inday Sara, etong mga tatakbong presidente sa mga susunod na eleksyon. So, kanila ang Visayas at Mindanao. Luzon, at least mga 40% ng Luzon, kanila din yan. O so ngayon, ganun karami yung magagalit sa'yo. Paano ka mananalo bilang isang senador? So, papatayin ko ba yung aking chances na manatili sa kapangyarihan for the next 6 years? So, wala talaga. Even the majority, not all of them will vote for Inday Sara's impeachment. So, this is a waste of time, this is a waste of money, and this is a smokescreen para pagtakpan yung impeachment, yung flood control scandal, at saka yung 2027 budget. O, yun. Pakinggan natin sasabihin ng OGAG na ito. Hindi ho totoo na sayang yung pera or sana ginugol sa iba. At Kasi ang sinasabi ng tao, sayang yung pera, dapat i-google na lang sa iba, ibigay na lang sa mga mahihirap. Kasi nga nung kinumpute, for 92 days, aabot ng 2 bilyon eh. Ang laki ng 2 bilyon, mga bossing. Ilang classroom na yun. Ganun sila di ba? O, yung Dolomite, ilang classroom na yan. O, yung binayad sa ganito, ilang na yan, ilang libro na yan. Ganun sila di ba? O, so ngayon, binabalik sa kanila yon, yung taste of their own medicine. Kasi ganun ang argumento nila eh. So, yung impeachment, masyadong mahal yan. Yung impeachment, ganito yan. Yung impeachment, ganyan yan. O, sayang, gamitin na lang natin sana sa iba. O, anong sabi niya? importantly, hindi rin naman ho pwedeng ibigay sa DSWD yung pong naitakda ng pondo para sa Kongreso at Senado. Oh, putang ina. Oh, ang sabi niya, hindi daw pwedeng itakda o ilagay sa iba yung budget ng Congress at ng Senate. Anong mangyayari Redon? Kapag inilipat, anong mangyayari? Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga mahihirap yung pong pondo na yon. Kasi pag ginawa ho yun, kaso yun. Gusto ko rin. Oh, kaso yun. Tarantado ka talaga. Oh, sa kanya mismo nagsalita, sa kanyang salita mismo, sa bibig niya mismo nahuli na yung pera na nakabudget dito, para yun dito. Yung budget ng Senado at ng Congress, para yun sa Senado at Congress. Hindi yun pwedeng gamitin sa iba kasi kaso yan. O bakit yung Dolomite, iniimbestigahan mo? Bakit yung Dolomite Beach, sinasabi ninyo na sana binigay na lang sa mahihirap, sana binili na lang ng ganito. Anong pakinabang natin dyan sa dagat na yan? Ay bay, gago ka pala eh. Ikaw, alam mo naman pala eh, na kapag budget para sa isang bagay, dapat ginagamit doon sa bagay na yun eh. Kasi pag hindi mo ginamit para doon, malversation yun eh. Malversation yun, no? Diba? Di ikaw mismo ang nagsasabi na yung budget para doon sa Dolomite Beach na inaprubahan ng Supreme Court, inaprubahan din ng mga kongreso, binadgetan mismo ng gobyerno para sa Dolomite Beach, hindi mo pwedeng ilipat sa kung ano-ano. Kasi kaso yun. Oh, diba? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Tang-ina, bobo ka eh. Nahuhuli ka eh. O, so ibig sabihin, yung budget ni Inday Sara para dito, para yun dito. Hindi pwedeng dalhin yun sa kung saan-saan. Yung confidential funds ni Inday, dapat binigay na lang dito. Hindi pwede yun. Because kapag ka nagpa-approve ka ng budget para dito sa baso na ito, kailangan mapunta yan sa baso na ito. Kasi pag napunta yan dun sa ibang baso, putang ina, ibig sabihin kaso yan. Galing mismo sa bibig mo, Ridon. Oh, so ngayon, sinungaling ka talaga. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako? Oh. Decisively sagutin yung binabanggit kanina na sana binigay na lang sa iba yung pondo na ginagamit sa impeachment. Para may sinasabi doon na hinahanap nyo 125 million tapos ganito yung ginagastos ninyo. O, diba? Kasi nga, masasapul sila. Lourdes Villaviray, salamat sa'yo ha.
Na-miss ko si Lourdes Villaviray, masipag to eh. Magpakulay, galing Saudi Arabia to eh. Oh, so, di ba kasi sinusukol na sila eh. 125 million yung hinahabol nyo, tapos gagastos kayo ng 2 billion. Hindi ba kayo tanga nun? Di ba kayo lugi nun? Di ba medyo lugi kayo nun? O ngayon, kailangan niyang i-defend yun. Ito ang problema sa mga bobong mga congressman. Na, putsang ina, pabago-bago sila, hindi talaga sila consistent. At saka para lang talagang mapagtanggol nila yung kanilang ginagawa, kahit kabobohan na pinagsasasabi nila. Para sa impeachment proceedings, no? Una sa lahat, again, constitutional pong proseso ito. Kumbaga, in the same manner na pinupondohan ho natin yung pagkakaroon ng mga committee meetings, plenary sessions ng Kongreso at Senado. O yan pondo. Ganon din po yun. Yung pong dahilan bakit ho pinupondohan po ng bayan yung ganito pong mga gawain at gampanin. Yun yung unang punto. Pangalawa, wala naman ho dagdag na pondo na ginagamit dito po sa paggugol ho ng... Ayun na nga, walang dagdag na pondo. Anong ibig sabihin nun? So yung pondo na dapat na napupunta sa ibang programa, serbisyo, sinusunog dito. Saan ginagastos 'yon? Kuryente, tubig, pagkain yung mga putang ina nyo, security nyo, lahat siya, internet, kumbaga lahat ng sinisinghot dyan sa loob ng gusali na yan, bayad ng taong bayan. At the expense of looking for accountability ng 125 million na even COA is claiming walang problema sa pagliliquidate ng Office of the Vice President. Wala. COA na ang nagsabi niyan. At the expense of that, gagastos tayo ng sobrang laki. Parang bumili ka ng kotse. Bumili ka ng kotse, nakamura ka. Magkano yung kotse? 20 mil. Wow. Oo, tapos yung 20 mil na yan, putsang ina, sira yung makina. Yung makina na yan ngayon, ay papaayos mo, gagastos ka ng 300,000. O di sana bumili ka na lang ng 300,000 na sasakyan na ayos, nagagamit mo na, kaysa bumili ka ng sirang 20 mil, pero gumastos ka ng 300,000. Unmodified opinion ang tawag doon. Yung kay Inday Sara. Oh, so ganun lang din yun. So yun yung logic ng tao, simple logic. Pero sa kanya, may budget na kasi to, may budget. Wala naman dagdag na budget para dito. Alam namin. Kaya lang, hindi naman pwede na kung walang impeachment, ibig sabihin, yung pera na yan mapupunta sa iba. Paano kung bumagyo bukas? Bumaha bukas? Oh. Saan kayo kukuha ng pera? Sa emergency funds. O yung mga emergency funds na yun, dapat kasi kung wala sanang impeachment, di ibig sabihin meron tayong 2.2 billion na magagamit sa ibang serbisyo kasi hindi nga yan dagdag na budget eh. O doon sa 7 trillion na budget last year, yung 2 billion dito mapupunta sa impeachment ni BP Sara. Na dapat mapunta sa ganito. O, hindi ba? Yun lang naman yung simple nun eh. Mga trabaho para sa impeachment proceedings, whether ng Kongreso at Senado. Yung pa rin naman ho yun. Kumbaga, hindi ho humihingi ng dagdag na pondo mula sa... Yes. O, naniniwala ako dyan. O, wait lang. Ayan. Naniniwala tayo, mga bossing, na hindi naman talaga, wala naman talagang dagdag na pondo. Pero, kung wala sanang impeachment, yung pera na yan, nagamit natin sa mas kapaki-pakinabang, di ba? Pangbayan, para ho magkaroon ng impeachment proceedings, no? Ang totoo, misleading nga ho yung binabanggit na milyon-milyon per day na ginagastos para sa impeachment. Sa laki ng bunganga mo, sa dami ng kinakain mo. So fake news yung milyon-milyon per day ang ginagastos? O ano yung sinasabi ni Lacson noon? Na gumastos daw ng 25 million per day. Ang Senado sa yung kay Cayetano, na sayang daw yung ganito kalaking pera. Dahil di naman daw nagtrabaho yung Senado ni Peter Cayetano. Kasi kayo mismo nagkakaroon ng conflict sa mga statement nyo eh. Kasi ang totoo naman ho, halimbawa, kung may nadadagdag lang ho nga gastos dun, yung ilaw ho ng plenary session, pagka ho merong impeachment trial na nagaganap. Kasi ang totoo naman, kung aircon lang ho yung pinag-usapan natin doon, kahit naman meron pong... gago, di ba? Ganyan kagago si Ridon. Wala naman tayong ginagastos doon, mga bossing. Kasi budget na talaga yan ng Senado, tapos aircon lang, kuryente lang, yun lang yung dagdag. Pero ang hindi sinasabi sa inyo nitong putang inang tanga na ito, na yung mga senador, nakatali sila doon sa impeachment proceeding ng ganung kahaba. Ibig sabihin, unproductive sila pagdating sa legislation. Wala silang mga legislations na nagagawa. May problema ang Pilipinas sa pagtaas ng presyo ng bilihin, nasa impeachment sila. Magtatag-ulan na, may problema ang agrikultura, nasa impeachment sila. Magkakaroon daw ng super El Nino,
nasa impeachment sila. Ano na, parti-partihan na ng budget para sa 2027, nasa impeachment sila. Kailangan hanapin kung sino ang magnanakaw sa flood control, nasa impeachment sila. Yun yung hindi niya sinasabi, na nagiging unproductive yung Senate na tinanggalan mo yung Senate dun ng regular functions nila because of this stupid impeachment. Hindi tayo against sa impeachment. Alam ng taong bayan, pinakamataas ang rating ni Inday Sara na pinagkakatiwalaan. The reason why they are trying to pull Inday Sara down because nandoon siya sa taas. Naniniwala ang majority ng mga Pilipino na maayos si Inday Sara. Tapos, nandito tayo, ang ini-impeach natin, ang kinakasuhan natin ng betrayal of public trust. Yung pinakamataas yung trust rating. Si Bongbong Marcos na negative ang trust rating, ibig sabihin hindi na pinagkakatiwalaan ng tao. Kapag nangako ka ng mga bagay sa mga Pilipino, tapos yung trust rating mo mababa pa sa patay. Ha? Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang nag-betray ng trust ng mga tao. That is why you are at negative 27. So if there is someone who betrayed public trust, si Bongbong yun. Tama, mali. Negative 27 eh. Therefore, binitray niya yung tao because the people does not nagtatrust sa kanya. Wala nang tiwala tao sa kanya. Inday Sara, 50 plus eh. Tumaas pa nga eh, from 30 plus to 50 plus eh. So, ibig sabihin, siya, yung pinakamataas ang tiwala, tapos betrayal of public trust, impeachment. Gago ba kayo? O so, ang dami nating dapat na asikasuhin, pero nakafocus tayo dito. Alam naman natin na pinupolitika lang. Buti sana kung may kakampi si Inday Sara sa mga putang ina niyan. Halimbawa, nakita mo si Bongo. O, alam ni Bongo na nagnakaw talaga si Inday, so kumakampi siya ngayon dito. Eh, hindi eh. Lahat ng mga yan, mga komunista ang utak niyan. Mga makakaliwa yan, kaaway yan ni Inday Sara dahil inubos ni Inday Sara, ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng mga makakaliwat komunista sa Pilipinas, pinasuko nila. At yung pera na yun, ginamit para sa intel na mga hayop na mga makakaliwa na yan. Yun po yan. Pinagsasasabi nitong ulol na ito. Sinasabi niya na wala masyadong gastos, pero hindi nakapag-function ang Senate sa kanilang dapat na function. Tanga. Kahit wala pong impeachment trial, gumugugol pa rin ho, nakabukas pa rin yung aircon eh. Doon ho sa Senado kasi centralized ho yung aircon doon. Hindi ba? So, kumbaga, hindi ho totoo. Butragis, maraming salamat sa'yo, nabuhay ka. O so, hindi daw totoo. Kasi daw, kahit daw walang tao doon, bukas yung aircon. Gago. Paano mo sinabi na kahit walang tao doon, bukas yung aircon? Eh, hindi ba sabi nga ni Rapi Tulfo, pinatayan sila ng aircon noong nakaraan? Di ba dyan din sa Congress, ganyan din kayo sa Congress, di ba? Pinatayan nyo ng aircon si Pulong sa opisina niya, nandun si Inday Sara. Kasi, nagtitipid kayo. So, sinasabi, tingnan mo kung gaano complicated yung sinasabi niya. Ano daw yun? Kung aircon lang, centralized yan, lagi naman nakabukas eh. Oy, Don Crisanto, salamat sa'yo ha. Di ba? Gago eh. O, ganyan katarantado yan. Para lang para lang makontra niya yung sinasabi ng majority ng mga Pilipino. Tangina kung ano-anong kasinungalingan ang ginagawa niya. Sabi niyo si Inday Sara hindi nagtatrabaho. Lustay lang ng lustay, pasyal ng pasyal. Anong ginagawa niyo ngayon? Ikaw, Ridon. 2 linggo ka lang hindi nagtatrabaho dahil bumubutas ka ng bangko dyan. Hindi naman pala ikaw magpipresenta. Nang dyan ka pa, di sana umuwi ka dun sa Congress as gumawa kayo ng mga batas. Si Dilima, si Jokno, si Beatrix, total naman, inasa nyo naman na yung impeachment doon sa mga private prosecutor. Ba't hindi nyo nalang pabayaan yung mga private prosecutor ang magano dyan? Ang mamahala dyan. Sila na lang. Wala naman kayong silbi dyan eh. Gawin nyo na sana yung mga trabaho ninyo. Nagkukut-kut na sana kayo doon ng mga batas. Oh, tanginan nyo. Wala kayong nagagawa. Galit kayo kay Inday na sinasabi nyo walang trabaho, pero kayo ngayon, wala kayong mga trabahong nagagawa. Kalahating taon na lang. Matatapos na to. Anong nagawa nyo para sa 2027? Wala. Na sayang yung pera or sana ginugol sa iba. At more importantly, hindi rin naman ho pwedeng ibigay sa DSWD yung pong naitakda na hong pondo para sa Kongreso at Senado. Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga mahihirap yung pong pondo na yon. Kasi pag ginawa ho yun... Oh, yan ang problema. Oh, nabisto ka na. Oh, sinungaling ka pala talaga. Na walang problema pala sa paggastos ng budget sa Dolomite Beach kasi nakalaan dun yung budget na yon. Kaya may pandemic, kaya may ganito, kaya may ganyan, hindi pwede na yung pera
sa Dolomite, gastusin sa iba. Kasi kaso yan. Kaso yun. Hindi ba? Kaso ho ng Senado at kaso ho sa Kongreso yun pag ginawa po yun. O, di ba? Sinungaling ka, huli ka ngayon. Di ka ubra kay Boss Dada. Hindi kayo uubra sa amin, hindi makakalusot sa amin yung mga ano nyo. Hindi makakalusot sa amin yung mga ganyan mga kaek-ekan nyo. Ha? Eto tayo. Dahil lang pinag-uusapan natin, si Inday Sara, ito. Tanginan yan. Mantakin mo, namatayan ka na ng vlogger. Yung vlogger mo na namatay, grabe yun kung makapangmura sa mga Duterte. May nagbabayad daw ng 2.5 billion, tig 2 million, 2.5 million daw. Tag 250,000 ba? O tagpa 500,000 yung mga vlogger. Si Boss Toyo, middleman yan ng mga vlogger. Ang dami, binayaran nyo na pati mainstream media. Nakita nyo yung mainstream media ngayon? Puro si Mima Alicia. Putang ina niyan. Nakita nyo? Grabe ang mainstream media. Grabe ang bayaran dyan sa mainstream media. Ginawa mo na lahat bongbong pero hindi pa rin sapat. Ang dami yung pinaikot na pera para pabanguhin yung mga pangalan ninyo. Sabi ko sa inyo, alam mo, yung bagoong, putsang ina yan, hindi yan magiging amoy eternity. Cool waters. Ano ba yung mga mababangong pabango? Yung mga mababangong pagabango na mga yung normal na pabango lang ha. Mga CK1, CKB. Yung mga Dolce & Gabbana, Light Blue, ganyan. Yung mga Hugo Boss na mga pabango ha. Kahit na anong gawin mo, Bongbong Marcos, putang ina yung bagoong, hindi yan magiging ganun ang amoy. Yung Subadge ng Dior. Yan yun. Hindi yan magiging ganun. Kasi bagoong yan eh. Ha? Bagoong yan. So, ang ibig sabihin, Bongbong Marcos, putsang inang yan, yung pera ng mga kinulimbat ninyo para pabanguhin yung mga pangalan nyo, walang silbi. Sana isunod mo na lang sa tumbong mo yan. Walang hiya kayo. So ngayon, kahit na anong gawin ni Bongbong Marcos, ito pa rin ang kanyang kinahinatnan. Mas malamig pa sa bangkay yung kanyang kasikatan. Ito yung araw na hindi na sumisikat. Ito yung kahit anong pilit niya, gumising sa umaga, hindi na sumisikat talaga yung araw niya. Ito, pakinggan natin tong balita na to. Ayan congressman, lahat-lahat, impeachment and all. Pero, ganito pa rin ang resulta. Pasok. Ang satisfaction ratings ng Pangulo noong nakaraang buwan base sa pinakabagong survey. Si VP Sara Duterte naman na nahaharap sa impeachment trial, mataas din ang ratings. Sagot naman dyan ng prosekusyon, walang kinalaman yan sa impeachment dahil hindi naman ito popularity contest. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel. Ayun daw. Hindi daw popularity contest to. Kung hindi popularity contest, yung impeachment, di sana. Sa korte nyo sinampa. Sinampa nyo dyan. Sa Senado. Political stage. Tapos gusto nyo sabihin na hindi ito pasikatan? Gago ka ba? Para mong sinasabi na ang sarap-sarap sa Jollibee. Ang mura ng pagkain sa Jollibee, masaya yung mga kabataan sa Jollibee. Sikat na sikat ang Jollibee. Pero gusto mong ipasara yung Jollibee. Wala lang. Kasi maka-McDonald ka. Kaya mas gusto mo yung McDo. Ayaw nga ng mga Pilipino sa McDo. Kasi nga, dun sila sa bida ang saya. Doon sila sa masarap ang spaghetti matamis. Doon sila sa ang manok ay niluluto sa mantika ng hippopotamus, ganun. So pinipilit mo na ipasara etong Jollibee, tapos pinipilit mo na si McDo ang mamayani. Hindi pwede, mas masarap sa dalawang yan yung Waxis. Ano yung Waxis? Ang sarap nun. Pag nagpunta kayo diyan sa Davao sa may airport, dumaan kayo dun sa Waxis, ay magbabago ang tingin nyo sa fast food. Itong Waxis ang fast food na mas parang 5-star. Michelin star. Boss Dada 5-star. Recommended 'yun. Totoo. Ang sarap ng mga pagkain doon. Yung mga pagkain na hindi ino-offer ng Jollibee, McDo, KFC, nandun. Mantakin mo yung pagkain na meron sa Chowking at pagkain na meron sa Jollibee. Pagkain na meron sa McDo, sa KFC at sa Wendy's, nandoon sa iisang restaurant. Hindi mo na kailangan lumipat. Lahat, kung anong gusto mo kain, gusto mo kumain ng biskotso, meron din sila din. Lahat, dilis. Anong gusto? Mani na hubad, mani na may damit, nandoon lahat. Ibang klase yung Waxis na yan. Okay. Pero yun yung sinasabi ko, na hindi mo pwedeng ipilit na yung pinakasikat, sirain mo dahil lang may gusto kang kandidato. Pwedeng ganun. Game. Alili. Aray.
Saklap. -7. +31. Ay, ano lang pala siya, 27 lang yata si Inday, naging 20. Sabi ko 50 plus, hindi pala 50 plus. Papunta na dun. Wait lang kayo. By 2027, pag si Inday Sara hindi na impeach ngayon, itong 31 na to, wala na, alam naman natin itong 31 na to is not the real number. This is the, yung ano yan, dinugas na numero pa yan. Ako, alam ko to, at least mga 80% ito. At least, oo. Give or take, mga 80% yan. 31 malabo. Ito kay Bongbong, -7. Putang ina, hindi, -1,000 yan. Kumbaga yung ano, 'di ba? Ito yung ano, ito yung earth, yung bilog. Oo. Oh, yan, 'di ba? Yung survey ni Bongbong, nandoon sa pinakadulo, tumagos pa, putang pumunta pa sa ibabaw, tumagos pa ulit. Parang alam niyo yung pagka umapa kayo dun sa ano, sa timbangan na umiikot. Putang ina, mga 5 ikot. Ganun ka bobo yan. -27 na yan si BBM eh. Oh, regardless, negative. Ibig sabihin nga, ito social weather station, ano pa yan eh. Rigged yan. Yun yung ano natin eh. Yun yung sinasabi natin na itong ano na to, itong -7 ni Bongbong, wala pa yan. Wala yan. Sigurado ako mas mababa pa yan. With all the money that they're spending para mapabango sila, Inday Sara is still at 31%. Hindi pa masyado nagpapa-interview si Inday. Hindi pa masyadong lumalabas si Inday sa mga media interview. Di ba? Hindi pa masyadong nagbablog si Inday, 31 na. What if si Inday, full on, araw-araw nagpa-interview? What if si Inday, nag-guest sa Banateros araw-araw? What if yung show ni Inday, ni Banat Bay at ni Boss Dada, na tapang ibalik ang tapang at malasakit, linggo-linggo, meron kaming binabanatan doon 3. Imagine mo this 31%. Baka lumagpas yan, baka umabot yan hanggang Kalawakan. Di ba? Ito ang pinakamasaklap na pagkakataon ng mga congressman, ng mga dilawan, ng mga loyalistang tanga, yung mga abogadong mga bobo, si Falsis, yung isang Del Rosario na abogadong tanga rin. Saka kung sino-sino pang mga bobo na mga nagko-content against kay Inday Sara. Imagine, ganito kami ka-effective na nagko-content kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong, -7. So, Banateros, effective. Ha? Kasi yung aming ine-expose na tao, sinasabi namin kung gaano katarantado, naniniwala tao. Kay Falsis, kay Hedarian, at saka kung sino-sino pang mga bobo, yung isa namatay pa. May naniniwala sa kanila? Wala. Bakit? Si Inday Sara, sikat na sikat pa rin. Araw-araw minumula nila si Inday. PI Inday, PI Inday, PI Inday. Putsang ina. Ang mura nila kay Inday sa isang araw, siguro umaabot ng 1 milyon. Sa 5 tao, ang mura nila kay Inday. Pero, kita mo, ayan. Mataas pa din. Sila Llamas, nagsama-sama lahat yan. Tama ka dyan. Ilagay niyo yung mga pangalan dyan ng mga nagmumura at naninira kay Inday. Ibig sabihin, itong mga tao na ito, salita lang sila ng salita, pero putya yung mga missile nila, supot lahat. Hindi effective. Kaming mga Banateros, di ba? Binabayaran ba kami ng mga Duterte? Hindi. Meron ba kaming sweldo kahit kanino sa mga politiko? Wala. Pero pag bumanat kami doon sa mga politiko na magnanakaw, napapahiya. Nanggigigil, kaya anong nangyayari? Didemanda kami. Ang rating ni Bongbong is at -27. Ibig sabihin, effective ang Banateros. Banateros kunin nyo. Sino-sino mga kinukuha nyo, mga bobo naman yan. Lumalabas lang sa TV, akala nyo mga sikat siya, wala naman nakikinig sa kanila. Kami, dito lang kami lumalabas, tsaka sa SMNI, pero kita nyo naman ang effect natin. Kita ninyo ang effect natin sa survey ni Bongbong. Dahil yan sa inyo, na mga nagla-like, nagsishare ng mga ganitong klase ng mga content. Kaya ganyan, na-expose, nalalaman ng taong bayan kung gaano ka-incompetent etong presidente na ito. Hindi ba? Pasok. -7 o neutral ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo, tumaas pa rin. Habang si Vice President Sara Duterte, +31 o good ang rating. Base yan sa survey ng Social Weather Station o SWS sa 1,200 respondents mula June 20 hanggang June 29. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bumaba man o tumaas ang score, sa isang bagay lang daw nakafocus si PBBM. Sa isang bagay lang daw nakafocus si PBBM. Tumaas, bumaba ang survey, nakafocus sa isang bagay. Ano yung nakafocus? Lagay nyo nga dyan sa comment section, babasahin ko. Sa isang bagay lang daw nakafocus si BBM. Saan? Lagay mo dyan, bilis. Para sa akin, sa isang bagay lang nakafocus si BBM. Saan? Sa lakas ng kanyang tama. Doon lang siya nakafocus. Pangalawa, 2 bagay lang pala focus niya. Pangalawa, magnakaw. Ayan, nakalagay na dyan. Magnakaw, droga, coke. Sige, lagay nyo dyan kung saan nakafocus. Tumaas o bumaba ang survey, saan nakafocus. Lagay nyo dyan. Basahin natin, bilis. Sabi ni Wilmar, nag-download daw ng video, post daw agad sa reel. Sige, okay lang yan. Nakafocus daw, sabi ni Paring Pinoy, sa dayaan, sa bato, impeachment, pagnanakaw, pera, pulburon. Pagsinghot. Nakapokus sa pagnanakaw.
Pag nanakaw, pulburon, sa tubig, grabe naman to si Putragis talaga, mahilig talaga to sa malaki. Magnakaw, focus sa singhot, o kita mo, tao na mismo nagsasabi, ako nagsabi. Meron ako sarili ko, sinabi ko kanina, pero ayan oh, pagngiwi, oo, batak daw, nakapokus sa magnakaw, sa coke, pag-aadik, o di ba? Ang tao, na ano ba, na brainwash ba nila Falsisto tsaka nila Heydarian itong mga ito? Highest paid tambay. Oo nga, no? Ang laki ng sweldo nito para tumambay, no? Oo, para mag-focus daw sa amin, mag-alaman, no? Corruption. Oo, doon lang daw nakafocus. Ano pa sabi ni Claire? Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Hindi talaga siya apektado, sabog eh. Oo, sabog. Ito sabi naman nung ate yan. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi yan hindi yan sabi nung ate, bata pa daw na yung babatak na yun. Pero yan kasi ang isang quality ng bogsa. Alam mo kung ano, walang pake. Walang pake kung ano sabihin ng mga tao sa paligid. Kahit sabihin mong basama ang bumatak, babatak yan. Kahit na sabihin mo na ganito, ang babatak yan. Kahit walang pera, babatak yan. Magnanakaw yan para makabatak lang. Kahit na sabihin mong ganito, hindi, babatak pa rin yan. Walang paki yan. Kahit na makita mo hindi naliligo kakabatak, babatak pa rin yan. Pag sinabi mo mabaho, hindi. Sa isip ko mabango ako, babatak ako. Ganun ang utak ng mga yan. O, kaya talagang hindi siya apektado, tsaka maapektuhan ka pa ba? Oo, isa lang naman ang may epekto sa kanya eh. Epekto. Droga lang naman ang may epekto sa kanya. Pero yung sa loobin ng tao, yung hinanakit ng tao, pagtaas ng presyo ng bilihin, ng kuryente at ng kung ano-ano, wala yan sa kanya. Wala yan sa kanya. Kaya nga pag nagtanong ka sa PNP, mataas ang crime rate, hindi mababa. Magtanong ka kay Bongbong, o kamusta ang ekonomiya natin? Galing ako ng Singapore. Galing ako ng ganitong lugar. Ang dami kong naiuwing investment. Makikinabang ang mga Pilipino. Tapos biglang mamimigay ng ayuda. O, kung ano yung sinasabi niya, iba yung resulta. O, ganyan kapag ka-addict. Pag tiningnan ng addict ang sarili niya, sa salamin, poging-pogi yan siya. Basta sabog yan. Ang ina siya ang pinakapogi sa mundo kahit bulok-bulok na ngipin yan. Dumudugo na yung ngipin yan. Kahit na nanlilimahid at nanlalagkit na siya at basa na yung kilikili niya. Hindi niya alam yun. Kasi nga, ang importante sa kanya, yung amats niya at saka yung tingin niya sa sarili niya. Ganun yun. O, ganyan ang mga addictus. Tumaas yan, bumaba yan. Tumaas yan, bumaba yan, mataas ang tama niyan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Yun yung pinakanakakatawa lagi. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Pag hinanapan mo ng resulta, wala. Anong tinrabaho? Hangin. Ayan yung tao na nagpupukpok ng martilyo nang walang hawak na pako at saka martilyo. Yan yung tao na nangingisda na wala namang pangbingwit. Ang matindi, ito yung tao na nagtatanim na wala namang binhi na inilulubog sa lupa. Ganito katindi to. Ito yung nangungutang na inililista sa tubig. Gantong klaseng tao ito. Trabaho daw siya ng trabaho, pero wala naman siyang ginagawa. Trabaho daw siya ng trabaho, pero pag tinanong mo, nararamdaman mo na ba yung trabaho niya? Wala. Hindi. Ito lang yung nagtatrabaho na hindi pagod. Sabi nga nila, highest paid tambay eh. Na pinangunahan ng Pangulo ang graduation ceremony ng sinaghirang class. Pinangunahan mo na naman yung graduation ceremony, hindi ka naman gumraduate. Dapat yung mga gumraduate lang, yung mga nagbibigay ng speech sa mga gumraduate, putsang ina naman tayo magbibigay ka ng speech, di ka naman gumraduate. Anong may bibigay mong payo sa kanila, hindi ka naman successful. Of 2026 sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA. Tiniyak niya na prioridad ang kaligtasan ng marinong Pinoy. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa Middle East, kung saan nasa 3,000 Pinoy seafarers ang stranded pa rin sa Strait of Hormuz. Oh, sabi niya, pinangangalagaan daw niya ang mga marino. Pag tinanong mo kung papaano, basta. Hindi niya alam. Basta, ginawa lang niya yun. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. Titiyakin din ni PBBM na dekalidad ang maritime education sa bansa para hindi malagay sa alanganin ang trabaho ng Pinoy seafarers. Habang abala sa trabaho ang Pangulo, si Vice President Habang abala ang Pangulo sa trabaho, putyang inang trabaho niya, mag-speech. Oh, si Inday na naman. Habang abala ang Pangulo sa trabaho, si Inday, ano ginagawa? Sara Duterte naman nahaharap sa impeachment trial. Kahit mataas sa survey, hindi raw matitinag ang House Prosecution Panel. Siyempre, hindi matitinag ang House Prosecution Panel hanggat mataas ang survey ni Inday. Oo, kasi kailangan mapababa nila. Yun yung talaga yung assignment nila kay Bongbong na nagfe-fail sila. They've been failing to pull Inday Sara down.
Actually, may konting success naman sila. Kasi kahit papaano, from ilang milyon, sabihin na natin, from 85% na approval rating na legit ni Inday, kahit papaano may mga 5% silang na-convert. Kaya 80 na lang. So kahit papaano, they are scratching the surface. Mary Zito, dyan sa Amerika, salamat. Meron silang na-scratch na surface. But, barely, makapenetrate sila sa popularity ni Inday Sara. Never, malabo. Suntok sa buwan. Oo. Dahil hindi naman popularity contest ang usapin ng accountability o pananagutan. Congratulations dahil mataas po yung Sakit. Congratulations na for the first time. For the first time, si Kokey, inacknowledge din niya. Nasikat si Inday Sara, popular si Inday Sara despite the effort, money, media mileage. Putang inan tong tao na to, nabulok na nga yung laway nito, kaka-interview sa mga media. Mayat-maya sinisiraan si Inday Sara. Pero ang taas pa rin ng kanyang rating. So, sabi niya, congratulations. So, concede ka na ba? Hindi susuko yan. Alam niya kasi na pagdating ng 2028, putang ina mga ngayayat siya. Oo, mga ngayayat yan, magmumukhang walang kain na pagong yan. Pag naging presidente si Inday Sara. Oy, Rod 2181, salamat sa iyo Rod 2181 kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin. Wala pang Paano nyo nga siya mapapanagot kung wala namang maniniwala sa inyo? Paano nyo nga siya mapapanagot kung mismong yung mga taong bayan na nirepresent ninyo, gusto siya? So wala. Sabi nga ni Chori you can never put a good woman down. tungkol dyan ng kampo ni VP Sara. Pero sa Facebook page ng Bise, nag-post siya ng litrato ng kanyang pagbisita sa isang eskwelahan sa Lanao del Norte nung nakaraang Ganda ni Inday, no? Putang ina, nakakainis. Alam mo, nakakainis talaga. Nakakainis kasi ganito kaganda. Putya, sabi nga nito in this bloodbath, I will be, ano ba yung term na ginamit niya? I will be bludgeoned. I will be bludgeoned, bloodied, but unbowed. Bludgeoned na yan. Bloodied na yan. Pero, kita mo, ang ganda. Di ba? Ganda babae. Maayos, malinis, mabango. Simple lang ang damit. Anong damit? Polo shirt lang. Mayroong Hindi na kailangan niya ng mga mamahalin na mga damit katulad ng damit ni Kimbo, ni Luistro, na kahit yung butas ng ilong lagyan mo ng pula, puti, green na diamante. Hindi pa rin magmumukhang ganito. Nakapantalon lang. May relos na mahal. Si Kimbo kung ano-ano mga relo. Putang ina, kamukha pa rin ni Bakekang. Si Luistro, Cartier, kung ano-ano mga relo. Rolex, ano pa ba yung mga relo niya? Audemars, kung ano-ano mga relos. Putang ina, panis pa rin yung laway, mabaho pa rin hininga. Si Ridon, nagbabalat pa yung muka. Putang ina, nag-eskinol ka pa. Gago, kahit anong eskinol mo, wala nang pag-asa yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga pangit na pagmumukha nitong mga bumabanat kay Inday Sara, hindi na yan dahil sa lahi. Hindi na yan sa lahi. Hindi na yan dahil pangit magulang ninyo. Kahit ang magulang ninyo si Richard Gomez at saka si Aga Mulak, pagsamahin mo. Magtirahan sa puwet yan. Tumabas kayo sa tumbong niya. Kahit ganun ang mga magulang ninyo, yung mga mukha nyo ganyan pa rin. Bakit? Kasi puta kaluluwa na yan, budhi na yan. Budhi na nagpapapangit sa inyong mga hinayupa kayo. Kita nyo naman kung gano'ng aganda yan. Hindi ba? Leila de Lima, putang inang yan. Mukhang matagal nang hindi lumulunok ng dagta ng driver. Si Chel Jokno, putang inang yan. Mukhang nung nagpakasal si Yossi Kadiri at saka si Plabier. Parang siya yung anak. Si Luistro, na naglagay ng sandamukal na cat's eye dyan sa Batangas. Putya, para lumiwanag at makita siya. Ganun pa rin yung mukha. Mga mukha mapapanghi. Sabi nga ni Putragis, walang hiya na yan. Mga mukhang parang kahit magtsipilya, mga mukhang panis na laway. Ganun. Sabi ko nga sa inyo, mga mukhang nunal na may buhok. Ganun na mga itsura ng mga yan. Kaya yung mga vlogger nilang papangit din dahil syempre kailangan magkakapareha sila ng level Walang hiya na yan. Tamo, ganyan sinisiraan ninyo. Wala pa rin. Paano na yan? One. Nagbabalita mula sa frontline. Ganda mo. Hindi ba? Yan yung sinisiraan nila. Tangina yung sinisiraan nila, mas mukha pa silang sira. Hayop yan.
Eh, kita mo naman, paano ka ba naman magkakaroon ng magandang ano rito sa Pilipinas? Putsang ina, nakita ninyo, nung nakaraan yung pinatay yung driver, nagtatrabaho ng marangal yung tao. May mga anak pala yun, sinaksak-saksak nung ano. Tapos sinasabi na naman nila, tangina DDS daw yung sumaksak. At tinapay na yun yung argumento ninyo. That's not the point. Whether DDS yung sumaksak, or dilawan, or pulahan, hindi yun dun. Yung sumaksak, putang ina, kriminal yun. At bakit siya kriminal? Kasi nga, alam niya, siya kriminal din yung mga nasa gobyerno eh. Alam niya na baka puro sa mga magnanakaw at kriminal yung mga yan. Subukan ko na rin gawin, baka sakali makalusot din ako. Ano nagtutulak sa isang tao para gumawa ng krimen? More so, gumawa ng ganong klaseng krimen. Yung, pwede mo namang, pwede mo siguro saksakin ng isa. Tsaka yung medyo mababaw lang. Alam mo, may kaibigan ako eh. May kaibigan akong kriminal talaga, putang ina nun eh. Kriminal talaga yung kaibigan ko na yun. Alam mo, pag nanaksak siya, ganito siya manaksak ha. Halimbawa, ito yung kutsilyo, di ba? Buo, yan, di ba, ganyan. Pagka nanaksak siya, hinahawakan niya ng ganito yung kutsilyo, ganyan. Para pag sinaksak niya, ang papasok, mapipigilan ng daliri niya yung pagpasok ng kutsilyo. Imbis na buo, kadyot lang, ganun lang. Magugulat lang yung sinaksak niya, parang nasusugat lang. Mababaw lang yung ano. Pag sinaksak niya ganun, tapos nakita may hawak siyang kutsilyo, matatakot na yun. So ganun lang siya. Kriminal talaga, utak ng tartado na yun. Patay na yata yun, namatay yun ng tokang eh. Oo. Ganun yun. Pero mantakin mo, ang mga kriminal ngayon, I speak, ang ginagamit talagang hindi bubuhay. Ilang beses mong pagsasasaksakin dahil lang sa motorsiklo. Ganun na kahirap ang buhay ngayon. O kaya nakakapiisip na yung tao ng ganun. Kasi hindi ba sinabi ko sa inyo sa sugal, kapag nagsugal ka, apektado lahat. Ganyan din pag droga. Pag sugal, mangungutang ka, mangungupit ka, para may pangsugal ka. Ganun din ang droga. Ang droga kasi, science yun eh. Gamot yun eh. Kaya magiging dependent ka nun. At kapag naging dependent ka sa sugal and sa drugs, gagawa ka ng kapag hindi mo makuha, kapag hindi mo makuha yung pera na pambili mo ng droga sa maayos na paraan, kukunin mo yan sa kahit na papaanong paraan. Eh, ang problema, ang addict nga, hindi niya alam na yung ginagawa niya, mali na. Gagawin niya pa rin yun. Kasi nga, para maano yung utak niya, yung amats niya, ma-maintain niya. Parang, di ba sabi ko nga sa inyo, si Bongbong, ganun din. Wala siyang pakialam sa survey. Wala siyang pakialam sa dinadanas mo. Why? Bakit siya makikialam sa dinadanas mo? Ang sarap-sarap ng buhay niya. Bakit siya makikialam sa dinadanas mo? Ang importante sa kanya, hindi naman yung paghihirap mo, kundi yung kung ano man yung ginagawa niyang nakakasarap sa buhay niya. Ganun yun. Ayaw mo na magsugal, putragis, hindi ka na nga hindi ka na nga namamalato. Dati namamalato ka pag nananalo ka ng sugal eh. Okay lang magsugal yung mayayaman, yung walang pera, wag na magsugal. Ilan ganun no? Dahil nakakatanggap ng balato kay putragis eh. Dati nakatanggap pa ako ng balato sa iyo, ngayon wala na. Hoy, yung anak mo nag-aaral na sa MIT. Oo. Malapit na yung malapit nang mag-aral sa MIT yan yung anak mo gagraduate na yan, magkakaroon ka na ng anak na scientist. Walang hiya ka. Umuwi ka na dito sa Pilipinas para masaya na tayo rito. Iisa naman yung anak mo, mayaman na yan. Grabe naman yung kaibigan kong si Putragis. Salamat sa iyo, Putragis ha. Grabe. 5K sa GCash. Nagpadala si Putragis. Oy, Putragis, maraming salamat sa pa-GCash mo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Kung gusto mo, kahit mamatay ka na, mabuhay ka ulit 3 beses pa. O dahil sa kabaitan mo, Putragis, sana magkaasawa ka ng 5 pa. 5, pagsabay-sabayin mo. 5 na hindi magagalit ang asawa mo. Yan ang pinakamagandang ko sa'yo. Pinakamagandang pangarap ko sa'yo, ha. Mabuhay ka. Ang lupit mo talaga, Putragis. Magsugal ka pa na magsugal, ha. Ayan na, ang aking tatay dyan sa San Jose, si Jacqueline. Kamusta naman, tatay? At yung napakagandang asawa, kamusta naman sa inyong dalawa? Ang lulupit talaga ng mga kaibigan ko sa Amerika. Babalik na ako dyan. Kailan ba ako pupunta ng Amerika? Pupunta ako dyan, doon ako sa bahay. Dyan ako titira sa tatay ko eh. Dyan sa San Jose. Para malapit ako dyan kay Jacqueline dyan sa Fairfield. Hindi pala sa Fairfield hindi pala sa Fairfield si Putragis. Sa pala to? Saan ka ba? Sa ka, di ba? Sa Inglewood. Ay, salamat ha, Putragis. At saka kay sa Airpass kong si Jacqueline, mabuhay kayo ha. So yun na nga yung sinasabi ko, yung kaibigan ko pag nanaksak yun, konti lang. Ganun lang, konti lang. Yung pumapasok ngayon, grabe, mamamatay tao na talaga. Putsang ina, nakita nyo yung sinaksak niya yung angkas driver. Hinatid na siya sa kanyang pupuntahan. Puta, pinatay niya pa dahil lang sa motor. Ganyan na ngayong katarantado mga tao. May ganyan ba nung kapanahon ni Pangulong Duterte? Meron ding krimen. Pero hindi ganito kalala. Putsa, kaliwat kanan.
kaliwat kanan yung yung mga nangyayaring krimen ngayon, Diyos ko po. Kaya ito yung mga motorcycle taxi, takot na sila ngayon. Ang laki nang naitutulong nito mga motorcycle taxi na to, unang-una sobrang traffic sa Pilipinas. Ang mahal ng mga Grab na yan. Ito, kahit papaano, mabilis kang makakarating sa iyong paroroonan. Kaya lang, putyang inang yan. Talagang maaalikabukan ka, mangangamoy tuti ka, mangangamoy mangangamoy Bombay ka talaga. Pag sinabi nung kasama mo na, uy, Bombayin ka, hindi ibig sabihin nun. Kasi ang mga Bombay, maganda ilong niyan, maganda mata niyan, di ba? Hindi ibig sabihin nun, ganun ang mukha mo. Amoy Bombay ka na nun pagka ganun. Yun ang problema natin, walang hiya na yan. So, ito mga ganito na ngayon dito sa Pilipinas. Pero hindi ko dinidiscourage yung mga OFW umuwi. Umuwi kayo, pero mag-iingat lang kayo. Umuwi kayo, mag-ingat lang kayo. So, tingnan ninyo, ganito na ginawa ni Bongbong Marcos sa Bayang Pilipinas. Yung mga rider hindi na safe. O, play. Para sa aming mga MC rider, taxi, siyempre, apektado yung hanap buhay namin kasi una-una, nangyayari ngayon, sunod-sunod yung krimen. Itong nakaraan lang, nasaksak yung isang mobile rider, tapos ngayon may binaril sa Cavite. Kaya sa amin, apektado talaga hanap buhay namin. Imbis na, kasi sa gabi kasi, talagang may mga bumabiyahe na MC taxi, hindi maiwasan eh. Lalo pag nangangailangan talagang kumita ng malaking pera, hindi naman kahit sapat lang nakakita sana eh. Kaso nga lang, yung ganung nangyayari, ngayon talaga halos lahat kami apektado kasi natatakot kami. Lalo pag ang pasahero namin sa gabi, lalaki, ang kinakabahala namin. Saka yung mga lugar na alanganin, doon kami nababahala eh. May mga area kasi talaga na madalas nangyayari yung ganun. Nag-pick up ka ng pasahero, di mo sure pagsakay niya kung criminal na ba yung sakay mo. Wala kaming assurance, security ba? Alam niyo, meron ako nakikita kahapon. I was driving ganito. Nagda-drive ako na ganyan. May mga talaga motorcycle hailing taxi na. Meron silang nakadikit dito sa helmet nila sa likod. Meron po ako 5 asawa. Para ako si Putragis. Tsaka si Randel Bunagan. Meron ako 5 asawa, parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Yung 5 asawa ko na yun, may mga anak pa sa labas yun. May mga ganun sila dito nakasulat. Kawawa naman. Kawawa. Sabi ko nga, ibang klase. Alam mo yung stress mo, bubunuin mo yung pangbuhulog sa motor, panggasolina, tapos pangpakain sa pamilya mo. Putsang ina, natatakot ka pa sa buhay mo. Alam mo ba, buwis buhay magmotor tong mga to. Putsang ina, kahit nakahiga na, nagmumotor pa rin. Meron ng mga ganitong driver na kumakalat sa social media, natutulog na kayo kung ganun sa motor. Ang tagal na nakayuko, akala nila natutulog, patay na pala. Alam mo yung sakripisyo nitong mga to, umulan, umaraw, putsang ina niyan. Sabi ko sa inyo, ang hirap ng dinadanas ng mga ito. Tapos, sila pa yung inyong bibiktimahin. Itong nakakatawa. Dati, ang binibiktima ng mga kriminal, yung mga normal na tao, naglalakad, nasa jeep. Pero ngayon, yung mga driver na ng mga ganito, ibig sabihin, naghihirap din ang buhay nito, kaya nga nagtatrabaho na ganyan yung mga yan eh. Yung mga ganito, walang hiya. Yan pa yung mga talagang binibiktima nila. So, with all the stress, mahal ng presyo ng gasolina, tapos, yung natatakot ka pa. Pucha, teka, anong oras na? Minsan masarap pa naman magbiyahe sa gabi. Kasi dati, nag-grab driver ako dati. Gustong-gusto kong bumabiyahe sa gabi. Paglabas ko ng office, lalabas ako ng building. I-open ko na yung I-open ko na yung aking Oy, Sakura-san, Boss D. Idol niyo po si Lebron. Oo naman. Pagpunta niyo sa San Francisco, mabigyan namin kayo ng Lebron shoes. Oy, sana all. Sus ko naman, grabe naman si Sakura-san. Pupunta pa ako ng Amerika para dyan maligaro. Ang mahal na pamasahe dyan eh. Magkano pamasahe dyan? Di man ako kasya sa economy na upuan. Magbi-business class ako. Magkano? 350. 350,000. Tapos mag-hotel pa ako, kakain pa ako. Papakainin ako ni Putragis, 2 araw lang. Tapos si Jacqueline, 1 linggo lang akong ipatitirahin yan sa Hyatt. Magastos pa din. Oo, yung libro mo padala mo na lang. Ipadala mo na lang sa sa Johnny Air, ganun. Ipadala mo na lang sa Johnny Air. Ikaw talaga, buti pa si Jake Arsobal eh. Kinuha na ni Jake Arsobal yung address ko, may padala daw si Jake Arsobal sa akin ng sombrero eh. Oo, padala mo na lang. Pero Sakura-san, salamat sa iyong kabutihan ng loob. Oo. Lahat man yan idol ko, si Lebron, si Kobe, si Michael Jordan, si Stephen Curry, lahat. Oo. Gusto nyo, lahat ng sapatos nila, bilhin nyo, tapos ibigay nyo sa akin, okay lang, gagamitin ko lahat kahit naliligo. Diretso natin to, diretso. Sabi ko lang, yung visible, maging visible yung mga pulis. Ayun ang pinakamahirap doon. Gusto nila yung mga polis maging visible. Puta, paano magiging visible? Nandoon sa Senado. Paano magiging visible? Putang ina, kung saan nila ginagamit yung mga polis, ginagawa nilang imbis na nagbabantay sa mga tao,
dahil mataas ang krimen, diyan sa may sa may pier. Nakawan diyan sa pier, imbis na nandiyan dyan yung mga pulis nang huhuli. Putang ina niyan. Huhulihin si Marcoleta, haharangan yung mga nagrarally, nandoon lahat ng pulis. Ganyan yung sinasabi nila kuya eh. Mga walang hiya kayo talaga eh. Nasa rally yung mga pulis, tapos itong mga driver natin, mga bystander, mamamayan natin, wala nang proteksyon dahil hayop na yan, nandoon sa rally, wala naman doon ang problema. Ang problema nasa loob ng Malacanang, yun ang salot eh. Walang hiya na yan. Doon na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen eh. Hindi katulad dati, panahon ni Duterte. Talagang safe. Pero ngayon wala. Hindi nila safe. Walang safety ngayon. Sa akin, ang ginagawa ko na lang, pag bumabiyahe ako ng gabi, hindi na ako nagpapaabot ng mga alas 12, lampas na alas 12. Mga 9 or 10, yan, gumagarahin na ako. Tapos pagdating sa pasahero siguro, namimili na ako pasahero. Minsan, nagagawa ko i-cancel kahit mahirap mag-cancel, lalo pag lalaki yung sakay. Tapos yung pick up tsaka drop area location, kung mga alanganing lugar, di na lang namin kinukuha. Yun ang problema. Damay, pati yung mga, halimbawa ako Maharlika Village ako sa Taguig, patay. Hindi na ako, Caloocan, patay ako dyan. Hindi na ako mahahatid ng motor dyan, ayaw nila niyan. Sa Tondo, ayaw na ng motor niyan. So imbis na dati hatid sila ng hatid mula Apari hanggang Hulo, ngayon namimili na sila ng pupuntahan nila ng mga lugar hahatiran. Tapos kung lalaki ka, yan, hindi ka maisasakay. Ang laki ko na nga. Hindi pa ako maisasakay ng rider dahil baka iniisip na paglalaki kasi putyang ina niya. Makikita mo minsan baka pagka yung mga nakita mo yung angkas, yung mga rider nila, yung mga inaangkas nila, hinahatid nila nasa harapan na yun. Yun na mahirap na para magjowa na sila magkayakap na silang ganyan. Patay tayo dyan. Siguro dapat isakay ang pasahero sa harap. Ayun na nga, putragis ang problema eh. Halimbawa ako, magmumotor ako na ganyan, sasakay ka. Sa harap kita isasakay. Ina mukha naman tayong magsyota nun. Hindi naman pwede yun, putragis. Para naman tayong tanga nun. Pag nakita ako ng mga kaibigan ko si Busdada, tangina may syota o pogi. Apaka-pogi pa naman yan ni Putragis. Alam niyo, pag nakita niyo si Putragis, tangina maglalaway kayo dyan. Pogi ang kamukha ni Jay Manalo. Malalao si Jay Manalo dyan. Ibang klase kapugian yan ni Putragis, maniwala kayo. Kapalagay ko, isang dangkal yan. Ganun, malaki. Malaking tao yan eh. Ipopost ko sa Facebook yung yung picture namin niya. Kasi yung dati kong Facebook nawala na eh. Pag nakita niyo si Putragis, putyang ina, ang bangon yan. Nung nakita ko ngayon, munti ko na hinipuan yan eh. Sobrang pogi eh. May love kayo kay Putragis, maniwala kayo. Si Anharot nga, sabi sa akin, boss, si Putragis yun. Water ako, sabi niya, walang hiya talaga to si Anharot, satanas talaga eh. Ano na ginagawa na? Makakalungkot na po sunod-sunod po eh. Kaya ako ngayon, Pwede rin yun, no? O kaya tama yan, lagyan ng posas yung pasahero, maganda yun, igapos mo yung pasahero mo, no? Sir, pasensya na po gusto mo ihatid kita? Pero sa isang kondisyon, puta igagapos ko yung kamay tsaka paa mo. Bakit mo naman ako igagapos? Mahirap na sir kasi yung nakaraang driver sinaksak eh pagbaba ng pasahero. At least ito, pagbaba mo, tatanggalin ko yung mga posas mo, hindi mo ako masasaksak. Di ba? Makita mo minsan may nagmumotor na ganyan, may nakasakay nakaganon, nakaangkas, putyang ina nakatali yung kamay tsaka paa. Akala mo kinidnap eh. Mahirap naman din yung ganon. Pero putya kanya-kanyang na yan. Sabi ni Choli, yan? Bilanggo. Parang ganon na nga. doble ingat. Pag sa gabi, hindi na ako masyadong nagsasakay lalo pag lalaki. Ganon ang gawin mo, di ba? Pag sakay ng pasahero, dikit mo yung kamay mo sa mukha mo, ganyan. Tapos lagyan mo ng tape. Para habang lumaandar kayo, nakaganyan lang siya. Mga ganon lang siya. Tapos pag natapos na yung ride nyo, okay na, sir. Dyan na ako sa may kabila na lang. Pag saka mo ngayong gumpitin yung tape, makakalabas na siya. Ganon lang. Gawan nyo ng paraan para hindi kayo mamatay, kawawa naman kayo. Wag na tayo kay Bongbong, mag-ingat kayo sa daan kasi Bongbong presidente, tanga yun. Kung iba na presidente, alam mo, si Inday Sara na presidente, ayan na. Ginhawa na buhay niyo yan, sigurado makakapagtrabaho na kayo ng maayos. Pero kapag si Bongbong pa presidente, mag-ingat kayo maigi. Tsaka pag mga iskinitan, mga pinapasok. Tsaka inaalam po yung sir kung ano yung mga diktado mo ba. Pero paano kayo naapektuhan masyado sa mga nangyari? Sobra sir, siyempre, nakakawa rin yung nangyari dahil single dad yun eh. Pati kami, nalulungkot mga kabaro namin. Tsaka sir, yun nga, takot, pagkipi. Ilag na talaga. Kasi laki akong alas 12, sana lang na, inaabot ako ng gano'n eh. Pag may booking na gano'n, skinita. Tama na ko sir. So, kung ingat ako. Ang problema, hindi mo alam kung iskinita yung hahatiran mo eh. Kasi pagkita mo lang gano'n, accept, magkano, 150. Ito pa pinakamasaklap. 150 na lang yung pamasahe, tangina na walang ka pa ng motor. Hayop talaga tong gobyerno na to eh. Tanginan nyo, pahirap talaga kayo sa
Maganda rin yan. Yung pasaherong pag-drive, putang inang yan. Problema malaki yan, putragis. Ikaw talaga, minsan ka lang magbigay ng, ng suggestion, palpak pa eh. Pag pinag-drive mo yung pasahero, baka ilaglag naman yung driver niyan, tangayin na yung motor, ikaw talaga eh. Ninanakaw nga yung mga motor, pag dadrivein mo yung, yung magnanakaw ng motor, loko-loko ka talaga eh. Walang hiya talaga to si putragis. Pogi lang to, pero minsan sablay ang utak nito eh. Ngayon, gano'n na pag-iingat siya. Anong panawagan sana sa government? Sana po ma-actionan yung mga ganung sir po, yung ligpitan pa. Kasi napana na naman ngayon yung mga masamang dobe, wala nang pinipili. Tsaka sunod-sunod na po, puro insitaso po yung inaano nila. Madami ng lugar na hindi talaga safe. Namimili na lang din talaga ako ng pasahero. Ay, nandiyan dyan na yung Nanay Morning Dew ko. Nanay Morning Dew, na-late ka na. Na-late ka na, Nanay Morning Dew. Magagalit na naman sa akin, magme-message na naman sa Viber yan, nak. Walang hiya ka talaga, nag-live ka pala. Hindi mo naman ako sinabihan. Nanay Morning Dew, how are you? Kamusta ka naman? Dalawin ka namin ni Putragi sa Tarlac ha? Ha? Tsaka ng booking, tsaka depende din ako. Sabi ni Ani, malapit na pala tayo mag 2 years. Oo nga eh. Pero hindi pa kita nararamdaman. Paramdam ka naman, galawin mo naman yung baso. Sa pick-up, saka sa drop-off niya. Tapos sa gabi ba, inaabot ka pa ng madaling araw? Oo, sir. Inaabot din ako ng madaling araw. Nakita nyo yan doon sa may tulay? Nakita nyo yung nasa may tulay, yung nakasulat sa tulay? Yung kulay pula yung sulat. Si Bongbong yan. Saktong-sakto yung video na to, si Bongbong yan, oh. Yung nakasulat sa tulay, nakita nyo? Ilagay nyo sa comment section. Si pangalan ni Bongbong yan, yung middle name niya. So, ang booking ko, pili-pili lang talaga, sir. Ganun lang ako bumiyahe. Mga babae ang ina-approve mo o... Nagsasakay din naman na lalaki, sir. Kaso, depende rin sa drop-off. Kunyari, ang drop-off netong lalaki, SM Mega Mall, yan, yung mga mall, yan, safe yan. Ayan. So, yan ang problema natin ngayon, kawawa, yung mga kababayan natin, no? Ay, nako. Paano ba naman? Putang inang yan. Yung mga mamamatay tao ngayon, yung mga adik, gusto nilang mangyari, gawan ng rebulto. Yung mga kriminal, visit na yan. Sabi ni Chori, pag mukhang adik, huwag isakay. Malay mo naman, kung pangit lang yung tao, ikaw naman. Alam mo, lahat nga ng tao ngayon, mukha ng adik sa sobrang hirap ng buhay. Ang papayat, ako nga, nangangayayat na. Sobrang hirap ng buhay. Walang hiya na yan, ito matindi. Ito matindi, Yung si Romualdez daw kakasuhan na. Naniniwala ba kayo? Si Romualdez makakasuhan? Tang ina nyo? Yung tagal-tagal na dito, di pa nakakasuhan. Walang hiya na. Una pang makulong si Mike Defensor, si Marcoleta, si Jinggoy, kesa dito sa hayop na ito. Naiintindihan ko si Bongbong na hindi mo mapapakulong. Kasi nga, presidente man yan. Immune yan sa suit. Ay, grabe naman Nanay Morning Dew ko. Nagwaldas na naman ang kayamanan niya. Maraming salamat, Nanay Morning Dew. Mabuhay ka. Mahirap ka pa nyo. Naman Alexa G, ikaw lang naman, walang hiya ka eh. Dininjan mo kami nila Banat Bay sa Hong Kong. Visit ka. Pumunta-punta ka pa ng Hong Kong, wala ka namang kwenta. So, ang dami nang nakulong, mga bossing. Pero itong si Romualdez, putsangin niya hanggang ngayon. Nasa laya pa rin. Si Bongbong Marcos, maintindihan ko, immune siya sa suit. And, hindi naman siya talaga pwedeng trabahuhin ni Boying. Pero ito si Romualdez, at least man lang si Bongbong sa 2028 na natin pakulong. Wala tayong magagawa talaga dyan. Dalawa lang ang pwede nating pag-asa natin kay Bongbong. Yung huling gabi niya na mamaya, o yung umalis na siya sa 2028. Pagka makabawi tayo sa kanya, kasuhan na ng kasuhan niya. Pero sa ngayon, malabo. Si Boying, niya yan eh. Si Boying, shota niya yan eh. Malabo na yun. Sa 2028, doon tayo talaga babawi. Pero ito si Martin Romualdez, hindi ito immune sa any suit. Hindi ito impeachable official. Putang ina nito, magnanakaw talaga ito. Maniwala kayo. Kaya dapat, ito yung inuuna. Kaya lang, ayaw din unahin ni Boying. Nagbigay na siya ng babala eh. Kapag inuna nyo ko, sigurado ko, yari kayo sa akin. Ganun yan eh. Pag inuna nyo ako, iyaano ko kayo. Ilalabas ko rin yung mga baho ninyo. Kaya takot sila dito kay Romualdez. Sasabihin nila na malapit na daw kasuhan. Putang ina, kasuhan mo na kagad. Walang hiya ka na unahan mo pang kasuhan si Marcoleta. Yung pera na dinonate kay Marcoleta, hindi naman galing yun sa pera ng taong bayan. Yun na nakakainis. Pumapayag kasi tayo na ganun eh. Tas ito si Romualdez, may bago na naman, kakasuhan daw. Ulul, kasuhan mo kung gusto mong kasuhan. Putang ina ka. Bigay ka pa ng bigay ng statement mo patungkol dyan sa impeachment. Hindi naman kailangan yan. Hayop ka. Papakinggan natin to. Malapit na raw mapag-asampan ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Ombudsman. Kaugnayan ng umunoy illegal na budget insertions at flood control kickback scheme. Hindi dinetalye ng Remulla kung kailan isasampa ang kaso pero siya yung mga dating nangayayat, nagsitabaan lahat, no? Nakapagpahinga sila eh. Si Bongbong tumaba rin ngayon.
Eto si Remulla, putya, parang kukunin na ni kamatayan yan, pero tumaba ulit, no? Putyang ina yan, ang lulusog na naman. Kakaroon daw ng pagkakataon si Romualdez na maghain ng kanyang kontrasalaysay. Paliwanag pa ni Remulla, kailangan munang matiyak na buo ang mga ebidensya at matibay. Tangina, nauna mo pang nabuo yung ebidensya ni Jinggoy, nauna mo pang nabuo yung ebidensya ni Defensor, nabuo yung ebidensya ni Marcoleta. Ito hindi pa rin buo yung ebidensya, bakla ka pala eh. Inakatakot ka pala rito kay Romualdez. Kunyari, nag-aaway kayo. Kunyari, sinasabihan ka ni Romualdez na ganito na ganyan. Yung pala, magkakasabwat kayo mga hayop kayo. Isasampang kaso bago ihain sa korte. Nauna nang naghain ng motion ng Ombudsman sa Sandigan Bayan para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mantakin mo naging testigo pa tong putang inang magnanakaw na hayop na tumatanda na to na dapat to, dapat to pinapakagat sa langgam to eh. Hanggang mamatay eh. Walang hiya. Bonoan, magnanakaw. DPWH, magnanakaw. Si Pangandaman, magnanakaw. Oh, nasan? Ito, state witness. Si Yusek Bernardo, state witness. Si Alcantara, state witness. Si Pangandaman, ginawa pang CEO, presidente ng isang kumpanya. Anak ng tinapay talaga naman. Putang inang Pilipinas na ito. Wala talaga, no? Wala talaga. Alam mo, kung mababasa niyo yung pinost ko kanina, real talk yun eh. Yung pinost ko kanina, na yung kinawawa na naman tayo ng China. Hindi yung sa paggagawang unggoy kay Tariela. Kasi, sabi ko nga doon sa post ko eh, magagalit sana ako nung tinawag na unggoy si Tariela. Nung nakita ko yung mukha niya, medyo naisip ko may point pala talaga yung China. May punto pala yung China. Puta, mukha pala talaga unggoy to si Tariela. So, alam niyo, grabe kung balahurain tayo. Tayo mga Pilipino, ang lahi natin, masaklap man sabihin pero ang lahi natin, lahi tayo ng mga sumusuko eh. Yun ang problema. Sumuko tayo sa Espanyol nung tayo'y sinakop. Sumuko tayo sa Amerika nung tayo'y sinakop. Tapos, sumuko tayo sa Japan nung tayo'y sinakop. Bumalik ang Amerika, sumuko ulit tayo. So, ang lahi natin, sumusuko ng sumusuko. Alam mo, putyang ina, sa isang bagay lang tayo hindi sumuko. Sa pagboto sa mga Marcos, putang ina niyan. Ninakawan tayo ni Marcos Sr. at saka nung nanay. Putang ina, nung tumakbo si Bongbong, ibinoto pa rin. Alam niyo ba, sobrang tanga ng tingin ng ibang lahi sa atin dahil sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Alam niyo ba yun? Sobrang bobo ng tingin nila sa atin. Nadamay tayong lahat dahil sa pagkapanalo nito ni Bongbong Marcos. Feeling nila, lahat ng mga Pilipino, ganun katanga. Kaya nga, unggoy ba tayo? Mas masahol pa tayo sa unggoy. Para tayong mga buhaya eh. Para tayong mga bulati, mga uod. Wala tayong mga utak. Putang ina niyan. Masakit ang katotohanan, pero yun talaga eh. Simula pa yung history natin, kung titingnan mo yung history natin, lagi tayong sinasakop. Ilang beses tayo sinakop? Sa buong mundo, tayo lang ang pinakamaraming beses nasakop. Tayo lang ang pinakamaraming beses nasakop Pilipinas. Alam mo kung bakit? Putyang ina. Ganun ang natin, ganun ang iniisip ng ibang tao sa ibang bansa. Na yung mga Pilipino na yan, walang pag-asa yan. Mananatili yung mga Pilipino na yan na mga Indio, mananatiling mga patay gutom yan. Dahil mga bobo yan. Bakit? Imagine mo, ninakawan na sila, nag-people power pa yung mga gago na yan, namatay pa si Ninoy. Ninakawan ng mga Marcos, tapos ibinalik yung mga Marcos. Tapos nung ibinalik yung mga Marcos, the very same people na bumoto, putang ina sila din yung nagrereklamo. Ganyang kabobo mga Pilipino. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung ginawang unggoy, yung Pilipino doon sa yung kinaiiyak ng budhini ni Tariela, naisip ko nga parang mataas pa yung respeto nila sa atin kasi unggoy. Isa kaya ang unggoy sa pinakamatalinong hayop. Di ba? Na-realize yung ibig kong sabihin. Yun ang problema natin po. Tsaka ina talaga, salot talaga tong Bongbong na to. Tsaka mga Marcos na to sa bayang Pilipinas. Dapat talaga maglaho mga ito. Gagamitin daw ang testimonya ng dating kalihim para mapatibay ang kaso laban kay Romualdez. Dati nang itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa anomalya sa flood control projects. We're very close to filing the plunder charges. Very close. Tapos tingnan mo kung paano siya magsalita nakaganon. Nakatingin siya sa hindi siya yung naka-straight face na ganyan. Hindi, nahihiya na rin siya. Putang ina nito eh. Nahihiya na yung kalooban niya pero makapal ang mukha niya. Kaya pag nagsasalita siya nakaganon eh. Di ba? Pag nagsisinungaling, di ba yung mga pag binasa mo yung body language ng tao, pag nagsinungaling, titingin sa kanan. Pag titingin sa kaliwa, ganon. Pagka hindi siya nakatingin ng diretso sa'yo, tinatarantado ka niya. Kita mo si Boying pag nagsalita, sinasabi niya itong mga salita na ito, na hindi na siya nakatingin ng diretso. Kasi puta, nagsisinungaling eh. Sabi ko nga sa inyo, muntik nang mamatay itong hayop na ito. Muntik nang mamatay. Tangina, hindi pa rin nagbago. Imbis na bumait, mas lalo naging demonyo. Meron mga ganyang tao na pag tinapik na ng Diyos, nare-realize na nila, kailangan ko na magbago. Itong demonyo na to, wala nang pagbabago to. Wala nang pagbabago to. Sabi ko nga sa iyo, pag ito namatay,
Wala na. Palagay ko magiging assistant na lang nito si Satanas. But we still have to cross the T's and dot some I's and probably put Sus, dami mo nung sinasabi. Tangina niyo, manluloko kayo talaga. periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. It comes to a case like that. It's very... Akala talaga nila yung tao tanga, no? Akala talaga nila, ito ang masaklap eh. Naiintindihan ko kung ang China, ang isip sa atin, bobo tayo. Kung yung Espanyol, ang tingin sa atin, mga Indio tayo. Naiintindihan ko kung yung mga Hapon, Amerikano, ang tingin sa atin, bobo. Ang hindi ko maintindihan, bakit tayo pumapayag na ang tingin ng sarili nating lahi sa atin, mga bobo tayo. Ganito kabobo ang tingin ni sa atin, ni Remulla sa atin na naniniwala pa rin tayo sa sinasabi niya. Paano yung mga media na nandito, hindi naman siya kini-question. Putang ina ng mga yan. Kasi kung ako ang media na ganyan, questionin ko eh. Sir, ang tagal na po ni Romualdez. Ang dami na pong nagsabi na si Romualdez. Sila Diskaya, Romualdez, lumabas na yung pangalan hanggang ngayon, putang ina, kinaklaro mo pa din. Si Mike Defensor nakakulong na, sir. Si Marcoleta nakakulong na. Kailan lang lumabas yung mga pangalan niya? Si Romualdez, simula't-simulang nagpumutok itong issue na to ng flood control. Lumabas na yung mga pangalan niya. Ina, ginamit mo na nga yung statement ni Gutesa para sa kaso niya kuno eh. Nadagdagan pa ng 18 Marines. Hanggang ngayon, pinapolish mo pa din. Ang ina niyan, lokohan na yan. Ngayon, nakakapagsalita pa rin siya ng ganito. Paano? Ang kaharap niya dyan, media lang. Alam niya, pinakain lang niya ng insimada yung mga media na yan. Okay na, mga patay gutom, mga putang ina niyan eh. Oo, isa totoo lang. Ngayon, ang kapal ng mukha nito ni, sarili natin tong lahi pero iniinsulto niya yung katalinuhan natin. He's insulting our intelligence, mga bossing. Gets ko kung ang tingin ng China sa atin, unggoy. Gets ko kung ang tingin ng Amerika sa atin, unggoy. Gets ko kung ang tingin ng ibang lahi sa atin, mga tanga. Pero ang hindi ko magets, sarili nating lahi, ginagawa tayong tanga. Sarili nating presidente, ginagawa tayong mga hayop. Pinapahabol kayo sa mga ayuda. Sariling mga congressman ninyo, ginagawa kayong mga bobo. Mga senador, ginagawa po, tiyangin na sarili nating lahi. Ngayon magagalit tayo kapag ibang lahi nang mamaliit sa atin. Mismo itong mga putang inang kalahi natin, ginagawa tayong mga hayop. Mga gago. Di ba? Walang hiya kayo? It's not as simple as you want it to be. When you're talking about... It's not as simple as you want it to be. Ulul! Bendalo nga kayo ng bendalo eh. Putsang ina nyo, andali nyo nga napakulong si andali nyo napakulong si Jinggoy, napakulong si Marcoleta, andali nyo napakulong si Mike Defensor eh. Andali nyo magpakulong ng tao basta kalaban nyo, pero pagkakampi ninyo, sasabihin nyo, hindi yan ganun kadali. Okay ng ina nyo. Mga hayop kayo talaga. Layers and layers of lawyers. Layers and layers of lawyers. Ulul. Ina ninyo. Baka ginagamit nyo lang yan para yumaman pa kayo ng lalo. Hindi nyo kayang dalhin yan sa impyerno. Tingnan mo nga si Mima Alicia oh. Yung Mima Alicia, putya nagparitoke pa ng muka. Ang pangit nun, mukhang magbubuti na babae yun eh. Putya, tumangos uli yung kuminis, make-up, ang daming pera. Dati nakatira lang yun sa karton. O nakatira lang yun sa ilalim ng tulay eh. Putang ina, tas bigla nagkaroon na ng apartment. May kotse na dahil kumampi kay Bongbong. Putang ina, pera ng taong bayan pinambabayad sa mga buwakan ng mga vlogger na yun. Oo, tapos putya yan, tinan mo, saan napunta yun? Yung mga pinaghirapan niyang pera, wala. Sa impyerno, hindi kailangan ng pera doon. Boying, putya, tigil mo na yan. Itigil mo na yan, meron ka lang siguro mga 1-2 taon na natitira sa buhay mo, ayusin mo na. Ayusin mo na, walang hiya ka. Lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we're managing to thread the needle, so to speak. Diba nagsasalita siya nung wala na nakikinig? Wala na nakikinig, ang tahimik na nung kwarto kasi alam din naman ng mga tao dyan na tinatarantado lang siya. Tinatarantado lang niya yung mga nanonood sa kanya. Alam ng mga tao yan dyan, putyang ina niya. Mga walang hiya talaga kayo. Hay, nako. Ang haba naman ng live natin. Nabot na naman tayong 2.5 oras. Visit na yan. Kaya ayaw ko nagla-live. Nakakapagod. O pagkatapos nito, ano ko na to. Ipa-private ko na to. Maalas ng mga hindi nakapanood. Pero i-upload ko to as video. Panoorin nyo ulit ha. Maraming salamat. Ay putragis, lahat ng mga nagpakulay. Nanay Morning June, na-late ka. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo ha. Huwag kayong masyadong malungkot. Linggo ngayon. Dahil masaya ang linggo natin, gagawin natin to linggo-linggo. Okay ba yun? Gagawin natin to linggo. Pag naging successful itong experiment ko sa YouTube na to, gawin natin araw-araw. Gawin natin araw-araw, magla-live ako, tapos i-upload ko as video after natin mag-live. Pagka naging successful yun, naging maayos, ganun ang gagawin natin para mayroon tayong interaction dyan. Importante rin yung interaction natin. Okay, so kapag nagustuhan mo tong vlog na ito, i-like mo,
I-share mo. Maraming salamat. Putragis at lahat ng mga mga nandito sila. Na-miss ko yan eh. Si Regina Constantino, nagyakapan na kami niyan sa Hong Kong. Inubos na yan ni Regina Constantino yung alindog ko nung sa Hong Kong. Oh, pinagyayakap na kami lahat niyan. Ewan ko kung anong naamoy niyan nung niyakap niya si Sir Jack. Oh, pero inubos niya yung sininghot niyan lahat ng mga amoy namin eh. Kaya, ayan, sa lahat, na-miss ko kayo. Nanay Morning Joe, na-miss ko yung mga live kwentuhan natin. Mabuhay kayo ha. Kita-kita lagi at ingat-ingat lagi ha. Huwag kayong susuko. Konting panahon na lang. O kung hindi man wala na, bayaan nyo na yung bayaan nyo na yung mga people power na yan. Dito na tayo sa social media, ikalat natin ito. Barata natin yung mga yan. Malay mo, ayaw na rin sinasabi natin, atakin sa puso yung mga yan. Di maganda. Di ba? Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit mga bossing sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong